Sa party, natalo ang kasintahan ko sa Truth or Dare, at bilang parusa, kinailangan niyang isiga ang kanyang pinakamalaking pagsisisi. Tinanong niya, kung hihiwalayan kita ngayon, bibigyan mo ba ako ng bahay? Ang sagot ay, oo. Natahimik ang buong silid. Akala ng lahat ay magagalit ako at babaligtarin ang sitwasyon. Ngunit sa halip, mahinahon kong tinanggal ang singsing sa aking palasingsingan. Sabi ko, hindi pa tayo kasal. Kaya hindi pa huli ang lahat. Maghiwalay na tayo. Hahanapin ko ang daan para sa kanya. Dahil doon, tumalikod ako at umalis bago pa makapagsalita ang kasintahan ko. Habang nasa daan, tinawagan ko ang aking mga magulang sa Jinbei at sinabing, Nay at Dad, handa na akong umuwi at magpakasal. Sabi ng boses sa kabilang linya, magaling, Shofan, sa wakas ay tama ang desisyon mo. Ikaw ang nag-iisang anak ng Zing Group. Kung hindi mo ipinilit na lumayo ng maraming taon at magkaroon ng karanasan, matagal ka ng kasal at pinapatakbo ang negosyo ng pamilya. Nakahanap na kami ng iyong mga magulang ng babae para sa iyo. Hinihintay lang namin ang iyong pagsang-ayon. Nang marinig ko ang masayang boses niya, medyo nakaramdam ako ng guilt, at automatikong lamambot ang boses ko. Sabi ko, gagawin ko ang kahit anong sa tingin ninyo ay makabubuti. Sabi niya, sige, ayusin natin ang kasal sa ika-19 ng Enero. Paano kung ganoon? Kailan ka babalik? Gusto mo bang makilala muna ang nobya mo? Mag-aayos ako ng pagkikita para sa inyong dalawa sa lalong madaling panahon. Nang marinig ko ang masiglang pagsasalita ni nanay, sumakit ang ulo ko. Wala akong pakialam kung sino ang pakakasalan ko, ni hindi ako interesado roon. Kaya pinutol ko siya, gusto ko lang bumalik sa pamilya Jung sa lalong madaling panahon at bawasan ang trabaho ninyo. Ang kasal ay isang dahilan lamang. Hindi ko siya kailangang makilala. Maghanda na lang kayo para sa kasal. Babalik ako eksaktong isang araw bago ang kasal. Katatapos ko lang magsalita nang bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas. Nang marinig ko ang boses, lumingon ako at nakita ko si Biningbing na papasok na may mga kunot sa noo. Anong klaseng kasal? Nang makita ang pagkalito sa mukha ni Bining, mahinahon kong ibinaba ang telepono at nagdahilan. Ikakasal na ang isang kaibigan ko, at hiniling niya sa akin na maging best man. Nang marinig ko ito, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Bining at hindi na siya nagtanong pa. Hindi ko ginawa. Inilagay ko ang telepono ko sa mesa at pumasok sa banyo. Ilang sandali pa, kasabay ng pag-agos ng shower, tumunog ang telepono ko sa mesa. Medyo nag-atubili ako sa walang tigil na tunog ng notification. Pagkabukas ko pa lang ng screen, isang mensahe ang lumabas mula sa isang contact na nagngangalang Shen Haoyu. Nakasulat dito, naaalala mo ba yung dating bagay na yon? Iniisip mo na ba talagang pakasalan si Zhang Fan? Ang pangungusap na iyon ay nagpakirot sa dibdib ko. Sandaling tumigil ang mga kamay ko, at dahan-dahan akong nag-scroll pataas. Pagkatapos ay nakita ko ang isang mensahe mula kay Biningbin, na ipinadala 10 minuto ang nakalipas. Shen Haoyu, ika-28 kaarawan mo na sa loob ng 33 araw. Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa akin? Ibinalik ko ang telepono at umupo sa sofa. Binalot ng mga lumang alaala ang aking isipan. Nang bumalik ang aking tiyahin mula sa ibang bansa para magpakasal sa edad na 18, sumama ako sa kanya at nag-enroll sa Yunnan University. Para lubos na masiyahan sa aking buhay unibersidad at para sa aking sariling kaligtasan, hindi ko kailanman ibinunyag ang aking tunay na pagkatao kahit kanino. Sa salo-salo ng mga freshers ko sa huling taon, umakyat ako sa entablado para tumugtog ng kanta para tulungan ang aking kasama sa kwarto. Pagbaba ko mula sa entablado dala ang aking instrumento, nakita ko si Biningbing. Naghihintay siya sa akin sa pintuan, nakasuot ng puting bestida at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako, pwede ba tayong magpalitan ng numero ng telepono? Palagi akong naaakit sa mga taong gwapo, kaya agad akong pumayag. Pagkatapos noon, araw-araw kaming nag-uusap, madalas na nagkikita. Sa ikatlong buwan ng aming pag-iibigan, nag-propose sa akin si Biningning. Siya ang aking unang pag-ibig. Pag-ibig sa unang pagkikita. Wala akong dahilan para tumanggi. Kaya't magkasama kami. Magkasama kami mula sa edad na 21 hanggang 28. Sa loob ng 7 taon na ito,
Palaging pinipilit ako ng aking pamilya na bumalik at magkaroon ng arranged marriage. Matapos siyang tanggihan ng ilang beses, sinubukan kong alamin kung ano ang iniisip ni Bai Ningbing. Ngunit sa tuwing binabanggit ko ang paksa ng kasal, kikilos siya na parang nakagat ng ahas at agad na iniiba ang usapan. Noong una, akala ko hindi pa siya handa sa kasal. Pero nang mangyari ito ng ilang beses, nagsimula akong maghinala na may mali, at pagkatapos ay 15 araw na ang nakalipas. Pagkatapos uminom sa isang salusalo, nalaman ko ang tunay na katotohanan mula sa isang pag-uusap namin ng mga kaibigan. Sa katunayan, matagal nang may gusto si Bining sa kanyang kaibigan noong bata pa siya, si Shen Haoyu. Ngunit sa kasamaang palad, ang pag-ibig ay isang panig lamang. Itinuring siya ni Shen Haoyu na isang kaibigan lamang, at nilapitan ako ni Bining dahil, noong gabi ng aming unang pagkikita, may kasama si Shen Haoyu na iba, at medyo kamukha ko ang kanyang minamahal habang tumutugtog ng instrumento sa entablado. Pinili niya ako upang maibsan ang kanyang sakit ng puso at pagselusan si Shen Haoyu. Sa mga sumunod na taon, nakipag-date si Shen Haoyu sa 12-12 ng mga babae. Tuwing naririnig ni Bining ang tungkol sa kanyang paghihiwalay, iniisip niyang bumalik dito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, makakahanap si Shen Haoyu ng bagong target, at lalo pang tumitindi ang kanyang sakit. 7 taon ang lumipas ng ganito, pabalik-balik. Hindi pa kami naghihiwalay, at hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Bining. Naghihintay lang siya sa pagbabalik ni Shen Haoyu. Hinihintay niya ang biro ni Shen Haoyu ilang taon na ang nakalilipas habang lasing, Bingbing, kapag ako ay 28 taong gulang na, kung hindi pa tayo kasal noon, bakit hindi tayo magsama? Kaya taon-taon niya itong tinatanong sa kanya, at ngayong taon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong maghintay para sa ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu. Natawa ako nang makita ko ang mga chat sa telepono ni Bai Ningming. Pagkalipas ng 33 araw, ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu, at iyon ang araw na nakipaghiwalay ako sa kanya at piniling umuwi at magpakasal. Nang makita kong papunta si Bai Ningming sa study room, tumayo na rin ako. Pinatay ko ang mga ilaw at humiga sa kama. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas. Sa madilim na silid, nakarinig ako ng mahihinang yabag. Isang kumikinang na telepono ang inilagay sa bedside table, at may humiga sa likuran ko. Muling bumalot ang mahabang katahimikan sa silid, nabasag lamang ng tunog ng kanyang mabagal na paghinga. Muli kong iminulat ang aking mga mata, inabot ang aking kamay, at kinuha ang telepono ni Bai Ningning. Binuksan ko ulit ang parehong chat. 4 na bagong salita lang ang naidagdag, hindi kita malilimutan. Simpleng mga salita lang ang mga iyon. Pero naiisip ko ang kalagayan ni Bai Ningning habang tinatype niya ang mga ito. Siguradong kinakagat niya ang labi niya, nakadikit ang mga mata niya sa screen. Siguradong maingat siyang nag-type ng mahabang mensahe. Pagkatapos, siguradong binura niya ito. Siguradong maingat niyang pinili ang bawat salita. Siguradong natatakot siyang madaling mabunyag ang nararamdaman niya, at siguradong natatakot siyang walang makakapansin sa mga ito. Kaya lang niyang ipakita ang ganitong pag-aalaga at atensyon kay Shen Haoyu. Ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay nagdulot ng malungkot na ngiti sa aking mukha. Ang buong atensyon niya ay nasa pangako ng 28 taong gulang na iyon. Hinihintay lang niya na pumayag si Shen Haoyu na pakasalan siya. Nakahiga ako ng nakapikit buong gabi, pero hindi ako makatulog. Kinaumagahan, may narinig akong gumagalaw sa paligid ko. Minulat ko ang aking mga mata at sinabing, umuwi ka ng maaga galing trabaho ngayon. Naglalagay si Bai Ningning ng losyon sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ako ng naguguluhan at nagtanong, may kailangan ka bang gawin? Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mahina kong sinabi, kaarawan mo ngayon. Nakalimutan mo ba? Medyo nagulat si Bining, pagkatapos ay tumango. Sa nakalipas na 15 araw, ang nasa isip lang ni Bining ay si Shen Haoyu at ang kanyang ika-28 taong pangako. Wala na siyang pakialam sa iba pa. Nakalimutan na rin niya ang sarili niyang kaarawan. Sa pag-alala kung paano ako nagtrabaho ng husto sa nakalipas na 2 buwan para magplano ng isang sorpresang party para sa kanya, parang walang saysay ang lahat. Napakaraming emosyon ang aking nararanasan. Hindi napansin ni Bingbing ang nagbabagong ekspresyon sa aking mukha. Sinabi lang niya, panatilihin mo lang itong simple.
Hindi mo na kailangang gawing kasing Randy ito gaya ng dati. Sa paglipas ng mga taon, lagi kong inilalaan ang aking puso at kaluluwa sa kanyang kaarawan para mapasaya siya. Ngunit hindi niya kailanman pinahalagahan ang aking mga pagsisikap. Kaya, nang marinig ito, isang kakaibang ngiti ang gumapang sa aking boses. Sabi ko, handa na ang party. Pumayag na ang lahat na pumunta, kaya hindi na ito maaaring kanselahin ngayon. Sinimulan ko ng planuhin ang party na ito 3 buwan na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, hindi ko alam na may iba na pala siyang puso. Kung alam ko lang ng mas maaga, hindi ko sana inorganisa ang party na ito. Matapos makinig sa akin, walang imak si Bingbing. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas ng kwarto. Pero bago pa siya lumingon, nakita ko ang isang kunot sa kanyang noo. Pagdating sa opisina, dumiretso ako sa cabin ng manager at isinumite ang aking resignation. Paglabas ko, nagkagulo ang buong opisina nang makita ang resignation letter sa aking kamay. Xiao Fan, aalis ka na ba? Bakit ka biglang nag-resign? Nakahanap ka na ba ng bagong kumpanya? Paano mo nasabi ng ganoon kalinaw? Hindi ka babalik at magmamana ng ari-arian ng iyong pamilya na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakita ang pag-aalala ng lahat, ibinaba ko ang aking bagahe, ngumiti ng marahan, at sinabing, magpapakasal na ako. Tumanggo ang aking mga kasamahan bilang pag-unawa. Lumapit sa akin ang isang matalik kong kaibigan, si Chin Hao, at nagtanong, isang fan, pumayag na ba ang kasintahan mo na pakasalan ka? Paano siya biglang nagsalita? Wala akong lakas para magpaliwanag. Kaya iniba ko ang usapan. Sabi ko, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin sa loob ng maraming taon. Ihahatid ko kayong lahat sa hapunan mamaya. Pagkatapos ng trabaho, kumain ako kasama ang aking 4 na kasamahan sa loob ng 2 oras. Pagdating ko sa hotel, 8:00 na ng gabi. Nagmadali akong pumunta sa pinto ng aking pribadong silid at bubuksan ko na sana ito nang may mga boses mula sa loob na pumihil sa akin. Sabi ng isa, napakalamig sa labas. Sino ang sinusundo ni Bingbing? Sabi ng isa pa, sino pa? Baka nga, siguro si Shan Huyo. Nakatayo ako malapit doon. Narinig ko siyang sinabing babalik si Shan Huyo ngayon, at agad niya itong tinawagan. Tumakbo siya para sunduin siya. Tiyak na matutuwa si Bingbing kung ganoon. Ngayon ang ika-28 kaarawan niya, at magiging 28 na si Shan Haoyuge sa loob ng 1 buwan. Talaga bang bumalik siya para tuparin ang kanyang pangako? Nabalitaan kong single na naman si Shan Haoyu. Mukhang bumalik talaga siya para sa kanya. Pero kung talagang magsasama sila, ano ang mangyayari kay Jiang Fan? Matagal na naming inilihim ito sa kanya. 7 taon na ang nakalipas, at hindi niya pa nga alam kung sino si Shan Haoyu. Baliw na baliw pa rin siya kay Bingbing. Ano ang magagawa natin tungkol dito? Nabubulag si Bingbing ng pagmamahal kay Shan Haoyu. Kung tutuparin ni Shan Haoyu ang kanyang pangako, mapapahamak si Jiang Fan. Ang tanging masisi niya ay ang kanyang kapalaran. Mabuti na lang at wala siyang espesyal na pinagmulan, kaya kahit maghiwalay sila, madali lang itong maaayos. Oo, totoo na marami na siyang nagawa para sa amin at kay Bingbing sa mga nakalipas na taon. Pero kaibigan kami ni Bingbing, kaya kailangan naming pumanig sa kanya. Kung talagang maghihiwalay kami, hindi namin hahayaang masangkot sa gulo si Bing. Makikialam kami at bibigyan si Jiang Fan ng kotse o kung ano paman, para bang bayad ito sa pakikipaghiwalay. Tahimik lang akong nakinig. Nang hindi nagre-react, baka nakapagdesisyon na akong umalis. Hindi naman ako kasing lungkot ng 2 linggo na ang nakalipas. Natatawa talaga ako. Malapit na sana makipaghiwalay sa akin si Bai Andang, at plano rin niya akong iwasan sa mga kaibigan niya. Total, anong klaseng relasyon ba ang meron ako sa nakalipas na 7 taon? Pero sayang, sa pagkakataong ito, ako ang aalis. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Maya-maya lang, may dumating na mga waiter na may dalang trolley ng mga inumin. Mabilis akong umatras. Pagkabukas ng pinto ng kwarto, natigil ang usapan sa loob. Pumasok ako nang nakangiti na parang walang nangyari at binati ang lahat. Maya-maya, pumasok si Bining kasama ang isang estranghero. Medyo kamukha ko ang figure ng lalaki. Palihim kong tiningnan si Bining. Inilibot niya ito sa kwarto, ipinakilala sa lahat, at sa wakas ay lumapit sa akin at ipinakilala siya. Sabi niya,
Ito ang kaibigan ko noong bata pa ako. Shin Haoyu. Medyo nag-atubili si Bining, saka sinabing, at ito ang normal kong kaibigan, si Jiang Fan. Lubos na inihanda ni Bining ang galit ko nang sabihin niya ito. Ngunit ang nangyari ay ibang-iba sa inaasahan niya. Hindi ako nag-react, itinaas ko lang ang ulo ko at tiningnan siya ng mabuti. Pagkatapos ay umatras ako at lumayo sa kanila. Isang normal na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sabi ko, "Hello, Mr. Shen. Ako ang normal na kaibigan ni Bining." Pagkatapos ng pagpapakilala, muling lumiwanag ang silid. Si Shen Haoyu ay medyo bukas ang isip at kayang makipag-usap kahit kanino. Naglalakad siya habang may hawak na baso ng alak. Nag-imbita siya ng maraming tao para uminom at makipaglaro sa kanya. Naupo siya. Habang nagsasaya siyang naglalaro, nahihirapan siyang kumain dahil sa mga baraha sa kanyang kamay. Humingi siya ng tulong sa isang tao para pakainin siya ng hiwa ng pakwan. Si Binding, nang walang pag-iisip, ay kumuha ng isang hiwa mula sa kanyang tinidor at ipinakain ito sa kanya. Si Shen Huyo, nang walang pag-iisip, ay tumalikod din, kinain ito, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang baso at ininom ang kalahati ng alak. Naupo ako sa malayo, pinapanood si Binding habang hawak ang baso, ayaw bumitaw. Uminom siya ng tig-iisang pinta mula sa parehong baso, sa bawat pagkakataon ay inilalagay ito sa kanyang mga labi kung saan eksaktong ininom ni Shen Huyo. Kalaunan, siya ay nalasing ng husto. Ngunit ang pangunahing pagdiriwang ng kaarawan ay darating pa. Nagsimulang kumanta ang lahat ng kanta ng kaarawan at hiniling sa kanya na hipan ang mga kandila at gumawa ng isang kahilingan. Biglang tumahimik ang maingay na silid. Tumayo ako, dinala ang cake, at sinindihan ang mga kandila dito. Nang makita ang numero 28 sa mga kandila, hinimas ni Binding ang kanyang ulo na parang sinusubukang kumalma. Kitang-kita ang kalasinggan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid ng silid, pagkatapos ay itinaas ang isang daliri at sinabing, "Ngayong taon ay ayaw kong mag-wish. Sa halip, gusto kitang tanungin." Sinabi niya ito at itinuro si Shen Haoyu. Ang kanyang lasing at nagliliyab na titig ay direktang nakatuon sa kanya. "Shen Haoyu, malapit ka na ring mag-28. Gusto kitang tanungin. May kasintahan ka na ba ngayon?" Nang marinig ang tanong na ito, nagkatinginan ang lahat sa paligid. Medyo nagulat si Shen Haoyu sa mga titig na nakatutok sa kanya. Sumagot si Shen Haoyu, "Hindi pa." Sandali, nagkaroon ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, sino ang nakakaalam kung sino, ay sumigaw ng, "Wow!" nang may kagalakan, at sa susunod na sandali, ang buong silid ay nagkagulo. Tumayo ang kanyang mga lasing na kaibigan at nagsimulang sumayaw at kumanta sa paligid niya, itinutulak ang umiindayog at lasing na si Bai Ningning. Kahit na nasaksihan ko ang kabaliwang ito na nagaganap sa harap ko, nanatili akong kalmado at kalmado, ginagampanan ang papel ng isang normal na kaibigan na walang alam tungkol dito. Nagpatuloy ito hanggang sa kalaliman ng gabi, nang sa wakas ay natapos ang birthday party. Nang makaalis na ang lahat, ay nalalayan ko si Biningbing papasok sa kotse. Lubog pa rin siya sa kanyang kagalakan. Yamakap siya sa akin at ibinuhos ang maraming bagay mula sa kanyang puso. Humagulgol siya, "Shan, kumusta ka na? Huwag kang umalis. Dumiretso ka sa akin. Bakit iba pa? Bakit hindi ako? Ang tagal kitang hinintay. Araw-araw kitang hinintay." Nakangiti sa amin ang driver sa harap ko habang naglalakad. Habang pababa kami ng kotse, nakita niya akong inaalalayan ang lasing na babae at hindi niya napigil ang magbiro. Sabi niya, "Sir, mahal na mahal ka po ng girlfriend mo." Tiningnan ko ang driver, binigyan siya ng maliit na ngiti, at sinabi sa napakababang tono. Mahal na mahal niya si Shan Haoyu. Pero hindi ako si Shan Haoyu. Nang magising si Bining mula sa mahabang hangover, naalala niya ang lahat ng nangyari kagabi. Hinawakan niya ako at nagsimulang magpaliwanag. "Afan, pagkarating ko pa lang sa club kagabi, pinainom na agad ako ng maraming alak. Malamang marami akong nasabi na kalokohan habang lasing ako. Huwag mo nang isipin pa. Hindi ko inaasahan na maaalala niya pa ang kagabi, ni hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganoon kawalang saysay na dahilan. Pero bahagya ko siyang sinuportahan sa ginagawa niya. Bahagya akong tumango at sinabing, ayos lang, alam ko. Hindi ko alam kung bakit.
Nang makita ang aking mapagmataas na mukha at maalala ang aking reaksyon sa pagpapakilala ni Shen Haoyu kagabi, biglang kinabahan si Bai Ningning. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na may mali. Mabilis niyang iniba ang usapan at sinabing, napaka-busy ko sa pag-inom kasama ang lahat kagabi kaya hindi kita pinansin. Xiang Fen, galit ka ba sa akin? Magde-date tayo pagkatapos ng trabaho ngayon. Sabi ko, bakit ka galit? May trabaho ako ngayong hapon, kaya hindi ako makakapunta. Nang makita akong tumanggi ng mabilis, mas lalong nagpumilit si Bai Bing. Gusto niyang bumawi kahit papaano. Hindi ko siya matanggihan, kaya kinailangan kong pumayag. Nang gabing iyon, habang paalis na sana ako, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Chin Hao. Afan, hindi mo pa ba nasasabi sa girlfriend mo ang tungkol sa iyong pagbibitiw? Hinanap ka lang niya at mukhang galit na galit siya. Hindi ko pa natatapos basahin ang mensahe nang tumawag si Bai Ningbing. Nang makita ang pangalan niya sa screen, naging seryoso ang mga mata ko. Nag-isip ako sandali, saka sinagot ang tawag. Galit na boses ni Bai Ningbing ang narinig ko mula sa kabilang linya ng telepono. Sinabi sa akin ng mga kasamahan mo na nag-resign ka na dahil magpapakasal ka na. Iniisip ko pa lang kung anong dahilan ang gagawin ko nang sumigaw si Bingbing, sinabi ko na sa iyo na wala akong balak magpakasal ngayon. Saka ko napagtanto na inakala ni Bai Ningbing na pinipilit ko siyang magpakasal. Kaya naman galit na galit siya. Malumanay kong ipinaliwanag sa kanya. Nagbibiro lang ako sa kasamahan ko. Siguro ipinagwalang bahala niya lang iyon. Nag-resign ako dahil medyo pagod ako nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko ng pahinga. Nang marinig ang paliwanag ko, bumalik sa normal ang boses niya. Sabi niya, huwag ka nang magbiro ulit ng ganyan. Sabi ko, oo, sa mahinang boses. Pagkatapos ay narinig ko si Bining na nagtatanong kung nasaan ako at kung dapat ba siyang pumunta sa akin. Sasabihin ko na sana sa kanya ang address ko nang makarinig ako ng mahinang tawa sa telepono. Ang boses ay katulad ng kay Shanhayo, isang oo na umabot sa aking mga labi. Agad itong napalitan ng hindi. Agad din niyang ibinaba ang tawag. Habang pinapanood kong magdilim ang screen, natawa ako sa sarili ko. Kung gusto niya talagang lumapit sa akin, bakit niya binaba ang tawag ng ganoon kabilis? Formalidad lang naman ang hinihingi niya, at para akong baliw na naniwala. Sumakay ako ng taxi at pumunta sa restaurant kung saan kami nag-usap. Pagkarinig ko pa lang ng pangalan ko, dinala agad ako ng waiter sa pinakamataas na palapag. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng private room, puno na ng pagkain ang buong mesa, pero walang tao roon. Nang makita ang pagkalito sa mukha ko, nagpaliwanag ng may paggalang ang waiter. Tumawag at umorder na ng pagkain si Miss Bai 10 minuto ang nakalipas. Sabi niya kumain ka na raw. May aasikasuhin daw siyang trabaho, kaya medyo mahuhuli siya. Nang maalala ko ang tawag na iyon, napangiti ako ng may pag-unawa. Ang ibig sabihin ng apurahang gawain ay dapat pumunta siya sa Shanhayo. Sa totoo lang, hindi naman iyon kasinungalingan. Total, ang makasama ang kanyang mahal ang pangunahin niyang prioridad, gaano man ito kaliit. Hindi ko na lang ito inisip pa at dumiretso na ako sa kwarto. Mapagmahal na inilapag ng waiter ang mga kubyertos para sa akin at sinimulang ipaliwanag ang bawat putahe. Bahagyang naninangkit ang mga mata ko sa mga pagkaing dagat na nakahain sa mesa. Hindi pa ako sanay sa pagkaing kanluranin noong mga panahong iyon sa Europa. Kaya, madalas akong kumain ng mga pagkaing dagat noon, na talagang ikinababagot ko. Kahit nakabalik na ako sa aking bansa, hindi pa rin ako nasasanay dito. Kung dati ay kasama ko siyang kumakain, baka nakapag-adjust na ako sa mga pagkaing ito. Pero ngayon ayoko nang abalahin pa ang sarili ko. Ikinumpas ko ang aking kamay at hiniling sa waiter na alisin lahat ng ito. Sabi niya, Mr. Jiang, nabayaran na ni Miss Bai ang mamahaling mesa na ito. Gusto mo ba talagang alisin ito? Kung aalisin natin lahat, hindi na mare-refund ng restaurant natin. Tinaasan ko ang aking kilay. Kumuha siya ng card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa kanya, sabay sabing, alam ko. Alisin mo muna lahat ng ito at ibawas ang bayarin para sa anumang bagong order ko gamit ang card na ito. Huwag kang mag-alala, kaya kong bayaran. Hindi dumating si Biningbing hanggang sa matapos akong kumain. Wala na akong lakas para maghintay sa kanya.
Kaya binayaran ko na ang bayarin at umuwi na. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe nang makatanggap ako ng ilang mensahe sa aking telepono. Afan, pwede ka bang tumuloy sa ibang lugar ngayong gabi? Biglang bumalik si Haoyu, at hindi pa nalilinis ang dati niyang bahay. Kaya hindi siya pwedeng tumuloy doon. Nilalamig siya at masakit ang tiyan. Kailangan niya ng pangangalaga. Pwede ko ba siyang dalhin dito ng isang gabi? Sa isang banda, kailangan niyang alagaan si Shan Houyi, at sa kabilang banda, natatakot din siyang baka malaman nito ang tungkol sa amin. Nakakatawa ang aming relasyon. Sa pagkakataong ito, wala ako sa mood na makisabay sa drama ni Biningbing. Diretsuhin ko siyang tinanong, pwede ka bang tumuloy sa ibang lugar? Hindi mo siya kaibigan. Kung gayon, bakit natin itatago ang aming relasyon sa kanya? At hanggang kailan mo ito gustong itago? Dumating ang tugon niya hindi nagtagal pagkatapos kong ipadala ang mensahe. Walang ibinigay na paliwanag si Biningbing. Sumulat lang siya ng petsa, 18 ng Enero. Kung ito ay isang nakaraang insidente, hindi ko maiintindihan kung bakit niya pinili ang petsang iyon. Pero ngayon alam ko na ang 18 ay kaarawan ni Shen Haoyu. Kung tutuparin ni Shen Haoyu ang kanyang pangako at tumira kasama niya ng araw na iyon, makikipaghiwalay siya sa akin ng walang pag-aalinlangan. At kung tatanggihan siya ni Shen Haoyu ng araw na iyon, babalik siya at pakakasalan ako. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa puso nito sa pamamagitan ng paggamit ng tanong bilang dahilan. Kung tatanggihan niya, ako ang opisyal niyang kasintahan na hahawak nito. Pagkatapos ay sasabihin niyang biro lang iyon. Kailangan man niyang sumulong o umatras, mayroon siyang perpektong solusyon para sa lahat. Hinangaan ko ang kanyang katalinuhan. Ngunit sayang, ayaw ko nang maging backup na plano sa buhay niya. Hindi na ako sumagot. Pinatay ko na lang ang aking telepono at ibinigay sa driver ng taxi ang address ng isang hotel. Uminom ako ng kaunti bago matulog, at kinabukasan, nagising ako. Gusto kong tingnan ang oras. Pagkabukas ko pa lang ng aking telepono, may 12 ng mga bagong mensahe. Karamihan sa mga ito ay galing kay Biningbing at ang ilan ay galing sa kanyang mga kaibigan. Ang nakasulat ay, "Nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot?" Hindi. Nagre-reply lang siya sa mga mensahe. "Huwag mo kaming takutin. Buong gabing hinahanap ka ni Bingbing." Ang mga mensaheng ito, sa halip na mga paratang, ang nagpatawa sa akin. Dapat ba akong takutin ng pagpatay ng telepono at pagtulog? At saka, alam nilang lahat na pinakamamahal ni Biningbing si Shen Haoyu. Talaga bang nagmamalasakit siya sa akin? Iniisip ko ito nang makatanggap ako ng tawag mula kay Biningbing. Malinaw ang galit sa kanyang boses. Sabi niya, "Afan Haoyu. Pumunta lang ako para magpalipas ng isang gabi. Kailangan mo bang magalit ng ganito? Kung hindi ka masaya, hindi mo dapat ibinuhos ang galit mo ng ganito." Wala akong lakas ng loob na magpaliwanag pa. Kaya gumawa ako ng dahilan. Hindi ako galit. Namatay ang baterya ng telepono ko, sabi ko, kaya automatikong namatay ito. Kung mas maaga pa, maniniwala sana sa akin si Bining. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit siya naghinala. Bakit ba lagi kitang kino-contact dati? Bakit kagabi lang nakapatay ang telepono mo? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niya at nagpaalala sa akin ng mga alaala. Isang gabi, ilang taon na ang nakalilipas, nakaramdam si Binang ng matinding sakit ng tiyan. Tinatawagan niya ang kanyang sekretarya, ngunit hindi sinasadyang tumawag ako. Agad akong bumangon at kinuha ang kanyang gamot. Noong nakaraang taon, nang pumunta siya sa ibang bansa para sa isang business trip, may 7th oras na pagkakaiba sa oras. Nakalimutan ni Binang ang oras dito at tinawagan ako ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw para sa isang dokumento. Nagising ako at hinanap ito sa computer para sa kanya. Kaka-opera lang sa appendix ko 3 buwan na ang nakalilipas. Kagagaling ko lang sa operating room, at hindi pa tuluyang nawawala ang anesthesia. Pagkatapos ay nag-text siya sa akin na gusto niya ng milk tea. Humingi ako ng nurse at ipinahatid ito sa kanya. Ang lahat ng maliliit na bagay na ito ay patunay kung gaano ko siya kamahal. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin ko, hindi niya ito makita. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, isang malungkot na ngiti ang gumapang sa aking boses, na hindi ko mapigilan. Sinabi ko, natatakot lang ako na baka wala ako roon kapag kailangan mo ako, pero bukas hindi mo na ako kailangan.
Nagulat si Baining nang marinig ang kakaiba kong tono. Sa 7 taong relasyon namin, lagi ko siyang pinakikinggan. Hindi kami nag-away. Maraming bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Hindi ko siya pinilit na gawin ang mga iyon. Kahit medyo naiinis ako, sasang-ayon ako kahit kaunting panghihikayat lang. Mula sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa mga hapunan at date, lagi ko siyang inaalagaan. Kung tatanungin ni Binding Bing ang puso niya, aaminin niya na ako ang perpektong kasintahan. Nang maalala ang dating pag-ibig na iyon, medyo lamambot ang boses niya. Sabi niya, naiintindihan ko. Nag-aalala ako sa iyo. Kaya ako nagalit ng husto. Pasensya na, Afan, nasaan ka ngayon? Pupunta ako para bisitahin ka. Ayaw ko siyang makilala ngayon. Sinabi ko na lang, hindi na kailangan yan, at sumakay ng taxi pa uwi. Pag-uwi ko, sinabi sa akin ng yaya na kakaalis lang ni Bai Ningning. Hindi ko na kailangang manghula. Alam kong siguradong si Shen Haoyu ang tumawag sa kanya. Amoy pa rin ang pabango ng lalaki ang hangin. Hindi ko na siya tinanong kung saan siya nagpunta. Hiniling ko lang sa yaya na dahan-daang buksan ang bintana para makapasok ang sariwang hangin. Sa sumunod na 15 araw, hindi ko nakita si Bai Ningning. Parang nakalimutan kong may kasintahan pa nga pala ako. Hindi ako tumawag o nag-reply sa kahit anong mensahe. Shen Haoyu. Mula sa mga post niya sa social media, malinaw kong nalaman kung nasaan siya. Pero ayokong tanungin siya kung saan siya pupunta, ni ayaw kong malaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Para sa akin, parang countdown ang bawat araw. Ayokong sayangin ang oras at lakas ko sa taong iiwan ko rin kalaunan. Bumabagsak ang nyebe mula sa langit noong bisperas ng bagong taon. Maganda ang mood ko, kaya umupo ako sa harap ng malaking bintana na salamin at nanood ng pelikula buong gabi. Kinaumagahan, may mga paputok sa labas. Medyo pagod ako, kaya humiga ako sa rocking chair at nagsimulang mag-scroll sa social media. Bigla, nakarinig ako ng mga yabag sa labas ng pinto, na tahimik buong gabi. Tumayo ako mula sa upuan at nakita kong bumalik na si Biningbing, lasing. Paika-ika siyang pumasok at inihagis ang maraming bag na dala niya sa sofa. Pagkatapos ay sinimulan niya itong buksan isa-isa sa harap ko. Ito ang 2 muffler na binili ko lang. Ang lakas ng nyebe sa labas. Fan, giniginaw ka ba? Isang fan, binilhan kita nitong Rolex watch ilang araw na ang nakalipas bilang regalo sa bagong taon. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Napakainit ng pakiramdam ko, sabi ni Bai Nikbing, sabay abot sa akin ng lahat ng regalo. Napakainit ng pakiramdam ko, kaya tinanggal ko ang muffler. Hinawakan niya ang kamay ko at humingi ng tawad. Pasensya na. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras para bisitahin ka. Galit ka na naman ba sa akin? At hindi kita dapat iniwan ng ganyan noong nakaraan, Jiang Fan. Patatawarin mo ba ako? Magiging maayos na tayo mula ngayon. Pagkasabi nito, lumapit si Bai Nibing sa akin at sinubukang halikan ako. Hindi ko matiis ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang samaikop sa kanya. Hirap na hirap ko siyang hinikayat papasok sa kwarto. Pagkatapos niyang makatulog, tinipon ko ang lahat ng bag na nakakalat sa sala at kinuha ang telepono ko. Punong-puno ng mga post ng magkasintahan na puno ng pagmamahal ang feed ko, sunod-sunod. Pero ang mga mata ko ay nakatuon sa post ni Shen Haoyu. Nag-post siya ng isang grid na may 9 na larawan. Lahat ng mga ito ay kuha kasama ang isang babae sa nyebe. Nakakatawa rin ang caption, nakikilala ang isang tunay at mapagmahal na tao sa unang pag-ulan ng nyebe ngayong season. Nabura ang lahat ng aking mga pagdududa nang makita ang post na ito. Hindi nakakagulat na biglang bumalik si Bining na lasing at sinusubukang humingi ng tawad sa akin. Kaya ang totoo, ang lalaking mahal niya ay nakahanap ng bagong kasintahan. Oo, totoo iyon. Kung hindi iyon ang kaso, paano niya maaalala ang isang katulad ko? May sarkasmo sa aking mga mata. Inabot ko ang aking kamay, tinanggal ang aking relo at inihagis ito sa mesa. Sa mga sumunod na araw, si Biningbing ay ganap na nagbago. Hindi siya pumunta kahit saan. Nanatili lang siya sa bahay kasama ko. Nang sumakit ang aking tiyan, tahimik siyang umupo sa tabi ko at pinagluto ako ng lugaw. Habang matamang nakatingin ako sa isang travel ad, sinimulan niyang magplano ng isang biyahe kasama ako pagkatapos ng bagong taon.
Marahil ay sawi siya sa sakit ng puso. Kaya sa pagkakataong ito, mas inalagaan niya ako kaysa dati. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa akin. Tahimik ko lang na pinanood si Bai Ningning na gumanap bilang isang perpektong kasintahan. Hindi ako nakaramdam ng kahit kaunting sama ng loob, kahit na makita ko siyang tumatakbo para sa aking maliliit na gamit. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap nitong mga nakaraang araw ay parang pagbabayad ng utang. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot sa akin ng higit na ginhawa. Pagkatapos tumigil ang pag-ulan ng nyebe, isinama ako ni nanay para sa isang suit. Pinadalhan niya ako ng ilang disenyo at tinanong ako kung alin ang gusto ko. Hawak ko ang telepono ko, tinitingnan ang bawat larawan, at nakatuon sa mga detalye. Marahil ay masyado akong nabighani. Hindi ko napansin ng tahimik na lumapit sa akin si Bingbing. Nang agawin niya ang telepono mula sa aking kamay, lumingon ako. Nakita kong biglang lumungkot ang mukha ni Bingbing. Bakit mo tinitingnan ang suit ng nobyo? Pagsisinungaling ko nang hindi kumukurap. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noong nakaraan? Malapit nang ikasal ang isang kaibigan ko. May problema sa damit pangkasal niya, kaya pumipili siya ng bago. Humingi siya ng tulong sa akin. Nang makitang walang kakaibang ekspresyon sa mukha ko, napawi ang hinala ni Bingbing. Nakalimutan ko kung anong araw ang kasal. Sasama rin ako sa iyo. Nang makita ang seryoso niyang ekspresyon, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa aking mukha. 19 ng Enero. Gusto mo ba talagang sumama? Narinig ang petsang ito, sandaling natigilan si Benangbing. Tinitigan ko siya, matiyag ang naghihintay sa kanyang sagot. Matapos ang mahabang katahimikan, pinilit niyang ngumiti at sinabing, tingnan natin yan mamaya. Pagkatapos kong magtanong, bumalik si Benang sa dati niyang malungkot na mood. Buong araw siyang nag-iisip, na parang nananaginip. Dahil sa kasal bilang dahilan, wala akong itinago sa kanya. Sinimulan kong iimpake ang mga gamit ko sa harap niya. 6 na taon na mula nang lumipat ako sa apartment na ito sa tabi ng ilog pagkatapos ng graduation. Marami akong gamit sa kwarto. Inimpake ko lang ang mga binili ko at iniwan ko ang lahat ng iba pa rito. Gayunpaman, pagbalik ko sa Jingpei, doon ko na lang ilalagay ang mga kailangan ko. Iiwan ko na ang iba pa rito. Minsan, kapag may malay si Benangbing, sinusuri niya ang mga gamit ko. Pero pagkatapos makita ang nasa loob, hindi na niya ako tinanong kahit isang tanong. Alam kong ngayon ang tanging focus niya ay ang imbitahan si Sian Hyo sa birthday party niya. Hindi niya man lang napansin kung gaano karami sa mga personal kong gamit ang palihim kong itinapon, basta't nasa lugar lang ang ilang bagay na minsang napakahalaga sa akin. Hindi niya man lang maiisip na kapag umalis ako, hindi na ako babalik. Total, sa paningin niya, mahal na mahal ko siya kaya ko pang ibigay ang buhay ko para sa kanya. Kaya paano niya naiisip na iiwan ko talaga siya? Ang pag-iiwan ng lahat ay mas nagpadali sa pag-iimpake ko. 18 ng Enero. Medyo madilim ang panahon. Mukhang uulan na. Maagang nagising si Benangbing at nakaupo sa sofa, nakatingin lang sa kanyang telepono. Medyo nahuli ako sa paggising at umupo sa hapagkainan para kumain ng almusal. Nang makita ang panahon, tinanong ako ng yaya, Mr. Jung, mukhang uulan. Maaga ba kayong aalis papuntang airport? Nang marinig ito, iniangat ni Benangbing ang kanyang ulo at hindi sinasadyang nagtanong, bakit kailangan nyo pang pumunta sa airport? Casual kong sinabi sa kanya. May kasal akong dadaluhan bukas. Sabi mo pag-iisipan mo. Naisip mo na ba? Nakatitig ako kay Bing nang walang ekspresyon. Nanatiling tahimik siya ng ilang segundo at sa wakas ay sinabi, masyadong malayo, hindi ako pupunta. Ihahatid na lang kita sa airport. Hindi ako nagulat sa sagot na ito. Tinapos ko ang huling piraso ng toast at pumasok sa kwarto para kunin ang aking bagahe. Habang isinusuot ni Beiying ang kanyang seatbelt, biglang lumitaw ang isang notification sa kanyang telepono. Dali-dali itong pinindot ni Beiying. Sa sumunod na sandali, ang kanyang kalmadong mga mata ay nagliwanag sa labis na kagalakan. Hindi niya ito may tago. Ibinaba niya ang kanyang telepono, agad na kinalas ang kanyang seatbelt, at binuksan ang pinto ng kotse. Pagkalabas niya noon niya lang napagtanto ang kanyang ginagawa. Mabilis siyang yumuko at nagsimulang magpaliwanag sa akin, may isang agarang bagay na dumating sa opisina ng Jack Fan na kailangan ko munang asikasuhin. Ipapahatid kita sa driver sa airport.
Pagkatapos ng maraming taon na magkasama, madali kong nahulaan na nagsisinungaling ang mga kinakabahang mata ni Binimbing. Pero hindi ko siya inilantad. Tumango lang siya. Habang naghihintay sa driver, tiningnan ko ang aking social media. Gaya ng inaasahan ko, nagbahagi si Shen Haiyun ng isang larawan mula sa kanyang birthday party. Ngayon, wala ang magandang babaeng iyon sa kanya. Mukhang hiwalay na sila. Nangangahulugan ito na nabuhay muli ang dating pangako ni Shen Haiyun na kung mananatili siyang walang asawa sa loob ng 28 taon, makakasama niya si Binimbing. Walang duda na napakasaya niya. Pagdating ng driver, nagpalit na si Binimbing ng puting evening gown. Masayang sumakay siya sa isang sports car na nakapark sa malapit. Ibinaba niya ang bintana at kumaway sa akin, nagtanong, kailan ka babalik? Ngumiti ako, ngunit walang sumagot. Walang pakialam si Binimbing. Mabilis siyang umalis sakay ng kanyang sports car. Naupo ako sa passenger seat, pinapanood ang pagkawala ng sports car sa paningin. Pagkatapos ay mahina kong sinabi sa driver, "Tara na." Nagsimulang umulan ng mahina, na naging basa ang mga bintana at malabo ang salamin. Wala na akong makitang malinaw sa labas, at ayaw ko nang makita pa. Pinaikit ko ang aking mga mata at bumulong sa aking sarili, "Paulim, hindi na tayo magkikita muli." Bago sumakay ng eroplano, nakatanggap ako ng tawag mula kay tatay. "Anong oras ka darating, Fan? Ipapadala ko ang driver para sunduin ka." Gusto ko ring umuwi ng maaga, kaya hindi ako tumanggi. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, kaya inaantok ako pagkasakay ko pa lang ng eroplano. Ginugol ko ang mahigit 2 oras na biyahe sa pagtulog. Pagkalapag sa Jingbei, isinuot ko ang aking sombrero at sunglasses. Palabas na ako ng arrival gate nang may pumihil sa akin. Nang marinig ko ang malinaw na boses na, "Jiang Fan," tumango ako ng inaantok. "Pinapunta ako ni Tio Gaon para sunduin ka." Pinaikit ko ang aking mga mata at tumingin kay Liron. Naisip ko na baka siya ang driver. Pero paano siya naging ganito kagandang babae? Pagkapasok ko pa lang sa kotse, isinandal ko ang aking ulo sa bintana at nakatulog muli. Paggising ko, nakita ko ang isang kakaibang villa sa labas ng bintana. Saan ba ang lugar na ito? Hindi ito ang bahay ko, tanong ko sa isang kainahinalang boses. Nang makita ang aking reaksyon, bahagyang ngumiti si Liuro at sinabing, "Hindi ngayon, kundi bukas." Sa katunayan, ito ang aming bagong tahanan kung saan kami titira pagkatapos ng kasal. Ang tahanan pagkatapos ng kasal. Nang marinig ko ito, tuluyan akong natigilan. Lubos akong natigilan sa aking pagtulog. Hinubad ko ang aking sombrero at salaming pang-araw at tumingin kay Liuro, kung saan nagtama ang aking tingin at ang nakangiting tingin ni Liuro. Nang makita ang pagkagulat sa aking mga mata, naunawaan ni Liuro ang lahat. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nakalimutan kong magpakilala. Ginoong Jiang, ako si Liron." Iniabot ko ang aking kamay nang may nakakailang na ngiti at nakipagkamay kay Liron. May kaunting pagkapahiya sa aking boses. Sabi ko, "Pasensya na. Kulang ako sa tulog, kaya hindi ko siya nakilala. Ako si Jiang Fan." Ngumiti si Liron. Mahina ang boses niya, at tila hindi siya nasaktan. Sabi niya, "Ayos lang. Magkakaroon tayo ng maraming oras para magkakilala." Sakto lang, nasa labas na ng pribadong silid si Binimbing, inaayos ang kanyang damit, inaayos ang bawat tupi. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang isang mensahe mula sa driver, na nagsasabing sumakay na si Mr. Jiang sa eroplano. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa wakas ay ipinadala niya ito. "Ipaalam mo sa akin na ligtas kapag dating mo." Matapos makabawi, huminga ng malalim si Binimbing at binuksan ang pinto. Dama po ang kanyang mga mata sa lalaking matagal na niyang pinapangarap, na nakatayo sa gitna. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang lumapit dito. Mula sa likuran ng maraming tao, nakita niya ang ilang mga batang lalaki na nagbibiruan, "Kumusta ka? Kailangan mo siyang ipakilala sa amin ngayon. Matagal mo na siyang itinago." Sabi ni Shen Haoyu, "Ano ang minamadali mo? Kapag sinabi ko ang aking kahilingan, lahat kayo ay mapapangiti." Naalala ni Binimbing ang kanyang birthday party 1 buwan na ang nakalipas. Biglang sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang birong ginawa niya noong siya ay 16. Matutupad kaya ito ngayon? Ito lang ang nasa isip ni Binimbing ng ilang oras.
Sa kanyang kaba, uminom siya ng ilang baso ng alak. Nang may hatid ang cake, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo sa paligid niya ang kanyang mga kaibigan, may kakaibang saya sa kanilang mga mata. Bingbing, matutupad na ang iyong pangarap. Kumusta ang pakiramdam mo? Yumuko si Bai Ningningbing at tahimik na ngumiti. Pinapanood din ni Teng Yan ang palabas. Bigla, may naalala siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Binangbing at nagtanong, kung matutupad ito, ano ang mangyayari kay Jungfan? Nang marinig ang pangalan ni Jungfan sa birthday party ni Shan Haoyu, agad na nawala ang ngiti ni Binangbing, at medyo nakonsensya siya. Nang makita ang kanyang malungkot na mukha, sinubukan siyang aluan ng kanyang mga kaibigan. Ayos lang, makipaghiwalay ka na sa kanya. Makipaghiwalay ka na ngayon din. Isa lang siyang normal na tao. Madali lang naman siyang paalisin. Oo, kung gagawa siya ng eksena, kami na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Bingbing. Habang naghihiyawan silang lahat, kinuha ni Binangbing ang kanyang telepono at nag-type ng kung ano. Ngunit huminto ang kanyang daliri sa send button. Nang makita siyang nag-aalangan, nainas ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Hinawakan nila ang kanyang kamay at pinindot ang button. Nakasulat sa screen, ipaalam mo sa akin na nakarating ka na. Isang bagong mensahe ang lumabas sa ibaba nito, maghihiwalay na tayo. May 3 oras na pagitan sa pagitan ng dalawang mensahe. Base sa oras, malamang nakalapag na ang flight ko, at dapat kong matanggap ang mensaheng iyon sa lalong madaling panahon. Iniisip pa rin ito ni Binangbing nang dinala siya ng kanyang mga kaibigan diretso sa party center. Sa gitna ng ingay ng mga kanta sa kaarawan at desperadong pananabik ni Binangbing, hinawakan ni Shan Haoyu ang kanyang mga kamay at taos-pusong humiling. Sinabi niya, sana maging maayos ang lahat para sa akin sa edad na 28. At na makapag-wish ako kasama si Rockshua sa susunod na taon. Sa isang iglap, namutla ang nakangiting mukha ni Binangbing. Namangha ang lahat sa silid. Nagtanong silang lahat, sino si Rockshua? Ipakilala mo kami. Namula ang mukha ni Shan Haoyu sa tuwa sa kasiyahan ng mga tao. Sabi niya, siya ang bago kong kasintahan. Habang nagsasalita siya, may nagbukas ng pinto. Isang napakagandang babae ang dahan-daang pumasok. Nakangiti sa lahat, at sinabi niya, kumusta sa lahat? Ako ang kasintahan ni Shan Haoyu, si Shorukshoi. Sa gitna ng kaguluhan, ngumiti si Shan Haoyu, hawak ang kamay ng kanyang bagong kasintahan. Ikinukwento niya sa kanyang mga kaibigan ang bawat detalye ng kanilang relasyon. Naupo si Bingbing sa isang sulok kasama ang kanyang mga kaibigan, umiinom ng sunod-sunod na inumin. Lahat sila ay nalasing. Napaatras si Teng Yan at tumayo sa harap ni Shan Haoyu. Sa pagtataka ng lahat, tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan. Shan Haoyu, nakalimutan mo na ba ang pangako mo kay Bingbing? Nang marinig ito, isang ekspresyon ng pagkalito ang bumalatay sa mukha ni Roxhay. Anong klaseng pangako? Agad na namula ang mukha ni Shen Haoyu. Ngunit lasing na lasing si Tagyan kaya wala siyang pakialam. Nang makita ito, agad siyang tinulungan ng iba pa niyang mga kaibigan. Nangako ka kay Bingbing na sasamahan mo siya kapag 28 taong gulang ka na. Natatandaan naming lahat. Niloloko mo ba siya? Unti-unting naging seryoso ang nakangiting mukha ni Zia Roxhay. Lumingon siya at tinitigan si Shan Haoyu at nagtanong, totoo ba yan? Sabi ni Shen Haoyu, paano maniniwala ang isang tao sa isang biro ng isang lasing? At saka, sinabi ko yan noong single pa ako. Pero ngayong may girlfriend na ako, paano magiging totoo yan? Bawat salita niya ay parang punyal na tumatagos sa lalamunan ni Kaliwang Ningbing. Hawak ang isang kamay sa kanyang sumasakit na dibdib at nakasandal sa sofa gamit ang isa pa, tumayo siya. Sa harap ng lahat, humagalpak siya ng tawa na parang baliw. Oo, hindi iyon maaaring totoo. May girlfriend ka, at may boyfriend ako. Biro lang lahat, biro lang. Ang mga salitang ito ay nagpabalik ng ngiti sa mukha ni Zia Rozu. Tumango siya. Hinawakan niya ang kamay ni Shen Haoyu at naglakad sa harap ni Bai Ningbing. Parang walang nangyari sa ekspresyon niya. Kaya hindi lang pagkakaintindi, sabi niya. Marami akong narinig na may kasintahan si Boss Bai. Bakit hindi mo siya dinala rito ngayon? Manhid na manhid ang isip ni Bai Ningning. Ngunit tinitigan pa rin niya si Zia Rozu sa mga mata ng may pilit na ngiti. Sinabi niyang bumalik ito para dumalo sa isang kasal. Wala siyang oras.
Nang marinig ito, tumango si Ziarazu na may pag-unawa at sinabing, sige. Si Shen Huyo, na nakatayo sa malapit, ay biglang nagpakita ng iritasyon sa kanyang mga mata. Walang kumpiyansa sa kanyang boses. Sino ang kasintahan? Ang tagal ko nang nakabalik. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Nang makita ang ekspresyon ni Shen Huyo, hindi makapagsalita si Binding. Mabilis na lumapit si Tang Yan at ainalalayan si Binding. Galit niyang tiningnan si Shen Huyo. Tinukso niya ito, si Jiang Fan ay kasintahan ni Bingbing. Ang parehong gwapong lalaki na nasa birthday party niya. Oo, ang parehong Shen Huyo. Naalala ko noong gabing iyon nang ngumiti ako at nagpakilala bilang isang normal na kaibigan. Naramdaman niyang may mali. Agad niyang tinanong, ano ang sinabi ninyong dalawa noong araw na iyon? Isa ka lang bang ordinaryong kaibigan? Sabi ni Teng Yan, away lang yan ang magkasintahan. Shen Haoyu, ang dami nyo nang naging relasyon. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng bagay na yan? Namula sa galit si Shen Haoyu. Tumangala siya kay Tan Yan. Hindi niya matanggap ang insultong ito. Sabi niya, dahil ang dami ko nang nakita, kaya ako nagtatanong. Kung sinasabi ninyong lahat na nobyo niya, bakit hindi ko siya tawagan at tanungin? Sa ganitong paraan, makikilala ko rin ang bago kong bayaw. Biglang nalungkot ang mga mukha ni Biningbing at ng mga kaibigan niya. Sabay-sabay nilang naalala ang mensahe ng breakup. Nang makita ang kanilang mga mukha, nakumbinsi si Shen Haoyu. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono, hinanap ang aking WeChat, at tinawagan ako. Alam ng mga babaeng iyon na malapit nang mabunyag ang kanilang sikreto. Kaya sumugod sila at sinubukang agawin ang telepono. Pero napaka-protective ni Ziarazu. Agad siyang tumayo sa harap nila. Hindi nawala ng pag-asa si Shen Haoyu, nilakasan ang volume at binuksan ang speaker. Ginawa ko ito sa harap ng lahat. Tumahimik ang buong silid. Ang tanging tunog ay ang pagtunog ng telepono. Isinuksok ni Bai Ningbing ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang manggas at mahigpit na naikuyom ang kanyang mga kamao. Tahimik siyang nagdarasal. Nagdarasal siya na sana'y hindi ko sagutin ang tawag. Nagdarasal siya na sana'y hindi ko pa nakita ang mensahe. Sa buong minuto ng pagtunog, parang lalabas sa dibdib ni Bai Ningbing ang kabog ng kanyang puso. Nang malapit nang maputol ang tawag at nagsisimula ng mainip ang lahat, sa wakas ay sumagot ang tawag. Sinabi ko, Mr. Shen, may kailangan ka ba? Biglang namutla ang mukha ni Bai Ningbing. Sa tapat niya, may kakaibang ngiti sa mukha si Shen Haoyu. Sabi niya, walang espesyal. Kaarawan ko lang ngayon, at narinig kong kasintahan ka ni Bingbang. Kaya naisip kong imbitahan ka sa party. Natahimik ang telepono ng ilang segundo. Sa sobrang kaba ni Bai Ningbing ay nahirapan siyang huminga. Umalis na siya. Sabi ko, pasensya na. Nasa Jingbei ako ngayon, kaya malamang hindi ako makakapunta. Nang marinig ang normal kong boses, ipinaliwanag ni Bai Ningbing na malamang hindi ko pa nakikita ang mensahe. Gamaan ang loob niya, pero hindi pa ako tapos. Huminga ako ng malalim at nakangiting sinabi, siya nga pala, hiwalay na kami ni Bai Ningbing. Mr. Shan, huwag mo akong intindihin ng mali. Shan Haoyu. Medyo nagulat siya, pero nasisiyahan naman siya. Kailan nangyari ang hiwalayan? Sabi ko, kanina lang. Siguro mga 10 minuto na ang nakalipas, natanggap ko ang mensahe niya tungkol sa hiwalayan. Lahat ng tao sa paligid, na nanunood, ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Parang gusto nilang tumawa, pero hindi nila magawa. Halatang halata ito sa mukha ni Shan Haoyu. Pinigilan niya ang kanyang ngiti, malamig na tumingin sa mga babaeng sadyang nanliligaw, at malumanay na sinabi, sige, sasabihin ko sa kanya. Pasensya na sa pang-aabala ko kay Mr. Jian. Sabi ko, maligayang ika-28 kaarawan. At dalangin ko na sana ay magsama ang mga magkasintahan magpakailanman. Hindi ko alam kung sinasadya ko ba o hindi. Pero nang batiin ko siya, idiniin ko ang mga salitang, 28 taon. Gusto kong ipaalam sa lahat na alam ko ang buong kwento. Walang sino man doon ang nangahas na magtanong sa akin ng kahit ano. Nakatitig lang sila, at naputol ang tawag. Biglang nanlamig ang paligid sa silid. Nagkaroon ng ganap na katahimikan sa loob ng 5 o 6 na minuto. Sa wakas, pumagitna si Ziarazu. Inalok niya si Bai Ningbing ng inumin at madaling naiwasan ang issue. Inubos ni Bai Ningbing ang kanyang baso hanggang sa huling patak. Ibinagsak niya ito sa mesa.
Umalis siya sa party kasama ang kanyang mga kaibigan. Bago umalis, narinig ni Bing si Zia Rozu na mahinang nagsasalita sa isang tao. Kumusta ka? Ito ba si Mr. Jiang mula sa Xingbei? May narinig akong ganoon. Anong problema? Sabi ni Zia Rozu, wala. Parang pamilyar sa akin sina Xingbei at Jiang sir. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Pagkalabas niya ng party hall, nagtipon-tipon sa paligid niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Dinala niya si Bingbing sa isa pang pribadong silid at sinimulang magpaliwanag dito. Bingbing, Shan, mas mabuting huwag kang magpakasal sa isang katulad ni Hao Yu. Napakaraming babae na ang nakadate niya sa nakalipas na 7 taon. Kung pinakasalan mo siya, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Ang pagpapakasal sa isang taong nagkukunwaring mahal ang lahat ay may panganib. Mas mabuting manatili ka na lang sa A-fan. Oo, mas mababa si Shan kay Hao Yu pagdating sa A-fan. Siguradong galit siya ngayon, kaya niya sinabi iyon. Bingbing, bumalik ka at ipaliwanag mo ito sa kanya ng may pagmamahal at sabihin mo sa kanya ang totoo. Mahal na mahal ka niya. Tiyak na maiintindihan niya. Pinakalma ng mga salita ng kanyang mga kaibigan ang kalungkutan ni Bai Bingbing. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ko, at pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nag-type ng mensahe. Isang tagahanga, nakikipaglaro ako sa lahat, at natalo ako. Ang parusa ay magpadala ng mensahe para sa aking kasintahan tungkol sa pakikipaghiwalay at pagkatapos ay may tumawag sa iyo para makita ang kanyang reaksyon. Huwag kang maniwala. Gaano ka nakatagal mula nang dumating ka sa Jinbei? Nakarating ka na ba sa hotel? O abala ka ba sa pag-aayos ng lugar ng kasal? Babalik ka ba bukas o sa susunod na araw? Sasanduan kita. Okay. Matagal na mula nang may padala ko ang mensahe. Ngunit walang reply. Nakatitig si Bai Ningning sa screen, kinakabahang kumakabog ang kanyang puso. Nagkatinginan ang kanyang mga kaibigan, sinusubukang ilihis ang atensyon niya. Siguradong abala siya sa kasal. Bingbing, huwag kang masyadong mag-alala. Sasagot si Jiang Fan kapag libre siya. Kung talagang naiinis siya, sasamahan ka namin sa Jingbei bukas at personal na hihingi ng tawad sa kanya. Nang matanggap ko ang mensahe ni Bai Ningbing, nasa kwarto ako kasama si Liu Ruyan, pumipili ng damit pangkasal niya. Binuksan ko ang mensahe. Hindi ko mapigil ang matawa sa unang linya. Akala ko ang bilis niyang gumawa ng magandang dahilan agad-agad. Pero sayang, hindi ako maniniwala sa sinabi niya. Naiisip ko kung paano siya tinanggihan ni Shan Haoyu sa harap ng lahat. At ngayon ginagawa niya ang lahat ng ito para pagtakpan ang kahihiyan niya. Nang maalala ko ang kakaibang tawag sa telepono, naisip kong talagang napakaganda ng party. Sa sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng kaunting panghihinayang na hindi ko ito nakita mismo ng sarili kong mga mata. Huminga ako ng malalim. Narinig ako ni Liu Ruyan, na nag-aayos ng kanyang gown, at tumangala. Anong nangyari? Hindi ba maganda ang damit pangkasal na ito? Dapat pala ay humingi ako ng tulong sa isang tao para magdala sa akin ng mga bago. Sabi ko, may hindi ako napanood na magandang kaganapan dahil sa kasal. Medyo nakikiramay ako tungkol dyan. Event? Anong event? Gusto mo bang sabihin sa akin? Interesado ako sa bagong buhay ko. Pero alam kong hindi tamang pag-usapan ang dating kasintahan ko sa harap ng fiancé ko. Kaya napagpasyahan kong ibahin ang usapan. Sabi ko may birthday party ang ilan sa mga kaibigan ko sa Shanghai at may nangyaring mali doon. Hindi naman malaking problema yun. Dapat mag-focus na lang tayo sa paghahanda sa kasal natin. Nang makita niya akong hindi na nagsalita, sinabi niya. Hindi na nagtanong pa si Liu Ruyan. May dala siyang mga matatamis mula sa sala. Medyo nagugutom ka ba? Kumain ka muna ng kaunti at magpakabusog. Mamaya, kapag libre ako, ihahatid kita sa labas para kumain. Ano ang gusto mong kainin? Medyo nagugutom talaga ako. Tinanong ko si Liu Ruyan kung ano ang gusto niyang kainin at itinala ang lahat. Pagkatapos ay lumabas ako at nag-order, habang malalim ang iniisip. Ayon sa impormasyong natanggap ko lang, si Liu Ruyan ang pangatlong anak na babae ng Liu Group ng Jinbei, mas bata sa akin ng 2 taon. Mayroon siyang ate na mas matanda sa kanya ng 2 taon, at ang kanyang panganay na ate ay mas matanda sa kanya ng 5 taon. Siya ang kasalukuyang vice-presidente ng Liu Group, at lumaki si Liu Ruyan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kaya naman napakabait ng kanyang ugali.
Sa nakalipas na ilang taon, naging malapit ang pamilyang Jiang at Liu, at ang pamilyang Jiang ay nagmungkahi ng kasal pagkatapos lamang ng masusing pagsisiyasat. Ayon sa aking ina, isang beses lang tiningnan ni Liu Ruyan ang aking larawan at pumayag. Mukhang nasiyahan siya sa akin. Hindi ako sang-ayon dito. Total, tinapos ko na ang aking dating relasyon at talagang narito ako para magpakasal at gumawa ng isang bagay para sa pamilyang Jiang. Mula simula hanggang katapusan, hindi ko isinapuso ang kasunduang ito sa kasal. Ang tanging nasa isip ko lang ay, kung magtatagumpay man ito, ayos lang, kung hindi ay makikipagdiborsyo ako. Parang, pag-ibig sa unang pagkikita, ang sinasabi niya kay mama. Kahit na magkasama kami ng isang buong hapon, hindi pa rin kami naging masyadong malapit. Pero sa bawat detalye, ramdam ko na mabait ang nobya na ito. Hindi dapat palampasin ang kanyang hitsura. Talagang napakahusay niya, at ang kanyang kalikasan ay tila napakabanayad at mabait. Sistematikong nagtatrabaho siya, napakamaalalahanin, at may mahusay na pag-unawa sa mundo. Sa pangkalahatan, nasiyahan ako sa nobya na ito na bigla kong nakilala. Kasama ng kasiyahan, mayroon ding maliit na sorpresa. Tila may magandang hilig ang aking mama at papa. Pagkatapos ng isang gabing pag-inom, ang unang ginawa ni Bai Ningbing ay tingnan ang kanyang telepono kung nag-reply ako sa kanyang mensahe. Mahigit 10 oras na ang lumipas, ngunit wala pa ring laman ang chatbox. Kinuskos ni Bai Ningbing ang kanyang mga mata at galit na inihagis ang kanyang telepono sa dingding, na ikinagising ng lahat. Nagulat ang lahat sa kanyang mga ginawa. Walang sino man ang mag-akala na ako, si Jiang Fan, ay maglalaro ng mga ganitong mahirap makuhang laro. Sabi ng kanyang mga kaibigan, huwag kang mag-alala, Bai Ningbing. Sasamahan ka naming lahat at kukumbinsihin siya. Agad na lumapit ang iba sa kanya at inalo siya, na nagpagal ng kanyang pakiramdam. Pagkaalis nila, dumiretso sila sa paliparan. Habang nasa daan, tinitigan ni Bai ang matataas na gusali sa malayo, nalilito sa pag-iisip. Medyo nang hinayang siya. Kung alam lang niya na isa itong maling pag-asa, sana ay pumayag siyang sumama sa akin kinabukasan kay Jinbi. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nanlumo. At sinubukan niyang aliwin ang sarili. Naisip niya, mabuti na lang at hindi siya pumunta. Narinig niya ang mga salita ni Shan Haiyun na sum-ira sa lahat ng kanyang pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses na niyang sinubukang sumuko, ngunit ang pangakong iyon noong ika-28 ng Abril ang palaging nagpapanatili sa kanyang pag-asa. Lalo na pagkatapos makipagrelasyon sa akin, halos mabaliw na siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang tapat na kasintahan, ako. Ngayon, oras na para gumawa ng pangwakas na desisyon sa dobleng pagpili na ito. Nag-aalangan niyang tinanong ang kanyang kaibigan, kung hindi ko siya matatanggihan ngayon, susubukan kong mag-propose. Ano sa tingin ninyo? Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan niya nang mabanggit ang kasal. Sabi nila, pakasalan mo si Jiang Fan. Kung isasaalang-alang ang pinagmulan ng pamilya mo, hindi kailanman papayag ang nanay at tatay mo. Mabait siya, gwapo, at may magandang personalidad. Pero sa tingin ko ayos lang ang makipag-date. Sa totoo lang, hindi siya ang kapantay mo para sa kasal. Bagamat sinusubukan ng lahat na pahinain ang kanyang pag-asa, hindi nakinig si Biningbing. Bumalik siya sa kanyang upuan, at lahat ng mga sandaling ginugol niya kasama ako ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Simula noong ika-25 kaarawan niya, binabanggit ko ang paksa ng kasal kada ilang buwan, direkta man o hindi direkta, para masukat ang kanyang reaksyon. Alam niya ang nararamdaman ko. Alam niyang pinipilit siya ng pamilya ko, ngunit sa makasariling dahilan, lagi siyang nagkukunwaring walang alam. Hindi kami magkaedad ngayon, at mahal na mahal ko siya. Dati, mahal niya ako. Kaya ngayon ayaw na niya akong mawala. Kahit maraming kahirapan sa landas na ito ng kasal, handa siyang subukan. Habang pinag-iisipan ang lahat ng ito, sa wakas ay nagpa siya si Bai Ningbing na mag-propose sa akin sa Xingbei. Nagmensahe siya sa kanyang assistant na bilhin ang mga singsing sa kasal na naging viral sa internet ilang panahon na ang nakalipas sa isang subasta. Bago sumakay ng eroplano, sumagot ang kanyang assistant na may bumili ng mga singsing sa halagang 900 milyon. Medyo nagulat si Bai Ningbing. Mataas na presyo para sa isang pares lamang ng singsing sa kasal. Tinanong ni Bai Ningbing ang pangalan ng mamimili. Sumagot ang katulong sa isang salita, ang pamilyang Lu ni Lu Xingbei.
Naaalala ang sikat na apelyidong ito sa mga piling tao, medyo nagulat din si Bai Ningbing, ngunit medyo kilala niya ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lu, kaya tumawag siya at nagtanong. Ang sagot mula sa kabilang linya ay, binili ko ang mga singsing sa kasal na iyon dahil kasal ng aking nakababatang kapatid na babae ngayon, kaya ibinigay ko ang mga ito sa kanya bilang regalo sa kasal. Kinuha niya ang mga singsing para sa kanya. Sabi niya, Ningbing, nahuli ka sa pagtatanong. Nagkataon lang, ikakasal din ang anak na babae ng pamilyang Liu ngayon. Paano dumating ang lahat ng magandang balitang ito sa parehong araw? May bahagyang pagkagulat na lumitaw sa mga mata ni Bai Ningbing, ngunit nagpasalamat siya ng maingat at magalang. Napakarami kong nainom kahapon, kaya nakalimutan kong sumali sa subasta. Ayos lang, dahil ikakasal na ang iyong nakababatang kapatid na babae, pakibati rin siya. Hindi ko alam kung sinong maswerteng lalaki ang ganito kaswert. Dumating ang sagot, ang kapatid ko ay ikakasal sa pamilyang Jiang. Parehong pamilya ay may pantay na katayuan, at mukhang magkakasundo sila. Naalala ni Bai Ning ang pangalan ng pamilyang Jiang nang marinig ang pangalan niya. Zhang din ang apelyido ni Zhang Fan. Dadalo ba siya sa kasal ng pamilyang Liu at Jiang? Mayroon ba akong kaibigan o pinsan sa pamilyang Jiang ni Jingbei? Maraming kakaibang naisip si Bai Ning. Pagbaba niya ng kotse, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanya, at naglaho ang lahat ng kanyang iniisip. Umiling siya, idiniin ang noo, at itinaboy ang mga walang kwentang iyon sa kanyang isipan. Naisip niya, isa lamang akong ordinaryong batang lalaki sa maliit na bayan. Ano kaya ang koneksyon ko sa pamilyang Zhang? Pagkalapag ng eroplano sa Capital Airport, tinawagan ako ni Bining. Tila hindi pa humuhupa ang galit ko. Maraming kaguluhan sa paligid ko, at hindi maganda ang aking ugali. Sabi ko, espesyal na tinawagan ako ng dating kasintahan ko. May kailangan ka ba? Nang marinig ang salitang, dating kasintahan, naalala ni Biningbing kahapon, at tumaas ang kanyang presyon ng dugo. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para magalit. Kaya kinontrol niya ang kanyang galit at nagsimulang magpaliwanag ng matyaga. Sabi niya, Zhang Fan, ang sinabi ko tungkol sa pakikipaghiwalay ko kahapon ay biro lang. Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Sumagot ako, wala akong pakialam kung laro man ito o hindi. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Hindi mo kailangan ng anumang paliwanag. Abala ako ngayon, at wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang katuturan. Dahil doon, wala akong pakialam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ibinaba ko na lang ang tawag. Namula sa galit si Bai Ningning dahil sa aking ugali. Sinubukan siyang pakalmeyan ng mga kaibigan niya, huwag kang mag-away sa telepono. Magkita tayo mamaya at mag-usap ng mabait, papayag siya. Nang marinig ang mga sinabi ng mga kaibigan niya, medyo kumalma si Bai Ningning. Sinabi niya sa driver, pumunta ka sa Tincanvilla. Pagkabanggit niya sa Tincanvilla, napagtanto ng lahat na may mali. Nagkatinginan silang lahat. Hindi ba't sikat at mayaman ang lugar na ito sa Jingbei? Dito nakatira ang mga malalaking pangalan, na ang pag-ubulang ay maaaring magdulot ng lindol sa buong lugar. Dito ginaganap ang kasal ng kaibigan ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Bai Ningning. Bumalik sa isip niya ang mga naisip niya bago sumakay ng eroplano. Talaga kayang malayong kamag-anak ako ng pamilyang Jiang. Alas 10:30 na. Malapit nang magsimula ang kasal. Unti-unting umupo ang mga bisita sa kani-kanilang mga upuan. Nakatayo ako sa balkonahe sa pinakamataas na palapag. Si Liu Ryan lang ang nag-asikaso sa buong pagpaplano at dekorasyon ng kasal na ito, at siya ang nagsikap ng husto. Doon ko napagtanto na hindi nagsisinungaling ang nanay ko, kundi minamaliit niya ang mga detalye. Kasal ito ng pamilyang Jiang at Liao, kaya karaniwan, inaasahan ang mga kilalang pamilya mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Pero sa pinakamarami, dapat ay mayroong 7,800 na mesa. Kaya bakit kailangan ng ganito kalaking lugar? Kahit sumisikat ang araw, medyo malamig pa rin sa labas dahil taglamig noon. Hindi mabilang na air conditioner ang naka-install para sa kaginhawahan ng mga bisita. Ang entablado ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na dinadala mula sa Europa, at ang mga regalong ibinibigay sa bawat bisita ay mga kandado na gawa sa purong ginto. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng makita ang ganito karangya at karangyang setup,
kahit para sa isang taong tulad ko na lumaki sa ibang bansa simula pagkabata. Inayos ko ang aking buhok na nil-iPad ng hangin at magsasalita na sana nang lumapit sa akin si Liuruyon. Sabi niya, malamig sa labas. Tere na sa loob. Tumanggo ako at sumunod sa kanya papasok sa kwarto. Inabot sa akin ni Liuruyon ang isang tasa ng mainit na kape. Sabi niya, nakatanggap ako ng tawag na dumating na sila sa Jingbei at tinatanong ang lugar ng kasal. Kaibigan mo ba yan? Dapat ba tayong magpadala ng tao para tumanggap sa kanila sa gate? Agad kong kinuha ang telepono ko at tiningnan ang history ng tawag. Nang makita ko ang pangalan ni Tangyan, biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha ko. Akala ko si Tangyan ang tumatawag. Kaya dumating na sila sa Jingbei. May kakaibang ngiti sa labi ko. Sabi ko, hindi mo na kailangang tanggapin sila. Kusang loob silang papasok. At oo, maraming tao rito. Napansin kong maraming kamera ang palihim na nakatutok sa tatay ko. Kaya mas mabuting higpitan pa natin ang seguridad para walang maging problema. May dagdag na sabi pa si Liuruyon. Hindi na siya nagdalawang isip pa at pumayag. Bago umalis ng kwarto, inilagay niya ang mga singsing sa kasal sa kamay ko. Sumabog ang tawang matagal ko nang pinipigilan habang nakikita kong umalis si Liuruyon. Dumalo pala si Biningning sa kasal ko. Hindi ko maisip kung gaano nakakatawa ang mukha niya kapag nakita niya akong nakatayo sa entablado. Kinuha ko ang kahon ng singsing sa kamay ko at binuksan ito. Medyo nagulat ako nang makita ang mga singsing sa loob. Ito rin ang mga singsing na nakita ko sa isang magazine 2 buwan na ang nakalilipas at ipinakita ko kay Biningning. Noong panahong iyon, iniisip ko ang sarili kong luluhod at magpo-propose sa kanya gamit ang mga singsing na ito. Pero sino ang mag-aakala na pagkalipas ng kalahating buwan, malalaman ko ang tungkol sa relasyon niya kay Shan Haui. Ang kasal at mga singsing na hinihintay ko. Ngayon ay nasa akin na ang lahat, at ang pagpapalit ng nobya ang pinakamasayang bahagi. Ngayon, wala na akong natitirang lungkot o panghihinayang sa nakalipas na 7 taon. Ngayon ay masaya na lang ako na nakaligtas ako. Nagsimula ang kasal sa tamang oras, 11:00 ng gabi. Sa paningin ng lahat, dahan-daang naglakad ang ama ni Leo Ryan papasok sa bulwagan, hawak ang kamay ng kanyang anak na babae, at dinala ito sa akin. Pagkatapos ng mga unang ritual, oras na para magpalitan ng singsing. Kinuha ni Leo Ryan ang singsing sa kasal at isusuot na sana ito sa akin nang biglang may narinig akong ingay sa ibaba ng entablado. Tumingin ako sa pinanggalingan ng tunog at agad kong nakita si Biningbing. Mabilis siyang dumaan sa mga taong nasa harap niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entablado. Sinundan siya ng kanyang mga kaibigan, lahat ay sumisigaw ng pangalan ko. Naaga ng bigla ang palabas na ito ang atensyon ng lahat ng bisita. Nagpalipat-lipat ang tingin ng lahat sa entablado at sa mga taong nasa ibaba. Sa kabila ng kakaibang tingin ng lahat, nanatili akong kalmado. Lumingon ako at tumingin kay Leo Ryan. Nang makita ang galit at pagkalito sa kanyang mukha, agad kong ipinaliwanag kay Leo Ryan sa mahinang boses. Pasensya na, sila ang mga kaibigan ko mula sa Hasyang. Maaari ba naming ihinto muna ang kasal? Bigyan mo lang ako ng ilang minuto para makapagpaliwanag ako. Nag-aalangan na tumanggo si Leo Ryan at pumayag. Iminuwestra ko gamit ang aking kamay ang mga tauhan para tumigil. Nahuli na ng mga gwardya ang mga manggugulo at akmang kakaladkarin na sana sila palabas nang huminto sila nang makita nila akong kamakaway. Mula simula hanggang katapusan, ang mga mata ni Bainigjing ay nakatitig sa akin, kahit sandali. Nakita niya akong nakatayo sa harap niya, nakasuot ng uniforme ng lalaking ikakasal, kalmado at relax. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit at sumigaw, sabi mo dadalo ka sa kasal ng kaibigan mo. Kaibigan mo ba yan? Halos matawa na ako. Sabi ko, sa pangkalahatan, kapag may nagsabing may kaibigan siya, hindi ba't ang sarili niya ang pinag-uusapan nila? Nang marinig ito, nabaliw si Baining sa galit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at nang idilat niya itong muli, nagliliyab ang kanyang mga mata. Tinanong niya, ito ba ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal nang hindi ko nakikita? Sumagot ako, anong ibig mong sabihin ng hindi ko nakikita? Ang balita tungkol sa pamilya Zhang at Liu ay kumalat na sa internet ng mahigit 1 buwan. Bining, hindi ka ba gumagamit ng internet? Nang marinig ang mga pangalang Zhang at Liu, biglang may naalala si Bai Ningning.
Agad niyang inikat ang kanyang ulo at nakita ang nobya na nakatayo sa tabi ko, si Liu Ryan. Ang mukha niya ay halos kapareho ng isa pa niyang kapatid na si Liu Yanxing. Nakilala siya ni Bai Ningning sa isang sulyap. Nanlaki ang mga mata niya. Nanginag ang mga labi niya, at kitang-kita ang pagkabigla sa mukha niya. Ang lalaking pakakasalan ni Liu Ryan ay si Zhang Fan. Kaya, sino nga ba talaga si Zhang Fan? Naintindihan din ito ni Tang Yan at ng iba pang nakatayo sa likuran niya. Sa sobrang pagkabigla, sumigaw sila, Zhang Fan, galing ka sa pamilya Zhang ng Jingbei. Tahimik ko silang pinagmasdan at matiyag ang nagpakilala. Para maging eksakto, ako ang susunod na boss ng Jiang Group ni Jingbei. Ako ang nag-iisang anak ni na Jiang Shulin at Ye Xiang, at galing ako sa Fayan ni Liu Ryan. Kilala niyo ba ang pagkakakilanlan ko? May mga pagdududa pa ba tungkol dito? Nang marinig ang lahat ng malalaking titulong ito, tumahimik silang anim. Tiyak na kayang gawin ng mga mayayamang babae sa Huaxiang ang lahat. Ngunit ito ang Jingbei, ang kabisera ng bansa, ang kanilang katayuan sa pamilya at pinagmulan ay walang-wala kumpara sa pamilyang Liu. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong si Bai Ningning ng isang napakahalagang tanong para sa kanya sa isang napupuno na boses. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito noon? Sumagot ako, hindi ba't marami ka ring itinago sa akin? Tulad ng pangako ko noong ika-28 kaarawan ko. Ang dalawang pangungusap na ito ay nagpamutla sa mukha ni Bai Ningning. Nagsimula siyang muling magdusa. Sabik niyang sinimulang ipaliwanag sa akin, maipapaliwanag ko ang lahat tungkol dito. Zhang Fan, hindi ko kailanman nakalimutan si Shan Haoyu. Ngunit sa 7 taon na ito, nagsasalita pa rin siya ng si Liu Ruyan, na tahimik na nagmamasid sa lahat, ay pinutol siya. Sinabi niya sa gwardya, ilabas mo sila rito. Hinawakan ni Liu Ruyan ang aking kamay at buong pagmamahal na sinabi sa akin, hindi pa ito ang tamang panahon para harapin ang lahat ng ito. Zhang Fan, kapag natapos na ang kasal, iimbitahan natin ang iyong mga kaibigan para sa hapunan ng pribado. Huwag mo nang paghintayin pa ang mga bisita. Hindi ko inakalang gagawa si Liu Ruyan ng ganito kamatapang na desisyon sa ganitong kaimportanteng sandali. Bagamat tumanggo ako ng oo, marami pa rin akong pagdududa sa aking isipan, ngunit ngayon na ang tamang panahon para mahanap ang mga sagot sa mga tanong na iyon. Walang oras. Hinawakan ni Liu Ruyan ang aking kamay, at bumalik kami sa gitna ng entablado, at muling tumugtog ang mahinang musika ng piano. Sa gitna ng palakpakan at pagbati mula sa buong bulwagan, natapos namin ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing. Habang inihahagis ang bouquet sa ere, maraming bulaklak, balahibo, at mga laso ang nahulog mula sa itaas. Sumikat ang maliwanag na araw sa hapon kay Liu Ruyan, na lalong nagpasikat sa kanyang magandang mukha. Hindi ako lumingon, at nagpatuloy sa aking kinabukasan at bukas. Labis akong napagod pagkatapos ng engranding kasalang ito. Sa pag-alala sa lahat ng nangyari sa maghapon, naramdaman kong oras na para magbukas ng aking sarili kay Liu Ruyan. Tinanong ko siya, may gusto ka bang itanong sa akin tungkol sa nangyari ngayon? Si Liu Ruyan, na naglilinis ng mukha, ay biglang tumigil at tumingin sa akin ng mataman. Sabi niya, kung gusto mong sabihin sa akin, marami akong itatanong. Pero kung ayaw mo, hindi ako magtatanong. Nang makita ang kanyang balanse at maamo na saloobin, humanga ako. Medyo nagulat ako. Sa unang pagkakataon, parang nagpakasal ako sa isang taong napaka-espesyal. Tinanong ko, hindi ka ba interesado sa koneksyon ko sa kanya? Hindi ka ba nag-aalala na baka may malaking drama sa likod ng nangyari ngayon? Umupo si Liu Ruyan sa isang malambot na upuan malapit dito. May kakaibang pakiramdam ng kalmado sa kanyang mga mata. Sabi niya, mayroong parehong kuryusidad at tensyon, ngunit siya. Hindi mahalaga ang lahat. Ang mahalaga ay naging maayos ang kasal natin at ikaw ang naging asawa ko. Ngayon, magkasama tayong susulong sa bukas. Tungkol naman sa nakaraan, kung gusto mong magbahagi, masaya ako, pero kung ayaw mo, naiintindihan ko. Tapos na ang lahat, kaya bakit mo papag-iisipan ang mga bagay na hindi na mababago? Sandali kong napagtanto ang pagkakaiba ng mga tao. At muling nagbago ang pananaw ko kay Liu Ruyan. Dahil sa kanyang mga salita, ayaw ko nang itago ang kahit ano. Kaya nagpa siya akong sabihin sa kanya ang lahat ng hayagan.
Sinabi ko na ang mga taong pumunta sa kasal ay ang aking dating kasintahan at ang kanyang mga kaibigan. 7 taon na kaming magkarelasyon, at gusto ko siyang pakasalan. Pero lagi siyang may gusto sa iba. Nang malaman ko, nakipaghiwalay ako at bumalik sa Jingbei. Kasabay nito, pinipilit din ako ng aking mga magulang na magpakasal, kaya pumayag na lang ako. Kahapon lang ako opisyal na nakipaghiwalay sa kanya. Hindi niya alam na galing ako sa pamilyang Jiang, kaya pumunta siya sa kasal at nagsimulang gumawa ng eksena. Habang nakikinig ako, nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Liu Ruyan. Sabi niya, naghiwalay tayo kahapon, at ikinasal ka na ngayon. Hindi ba't medyo padalos-dalos iyon? Sabi ko, siguro medyo padalos-dalos lang. Pero business marriage lang tayo. Kailangan lang nating maging matatag sa paningin ng mga tagalabas. Hindi pa ba sapat iyon? Tila tama ang ekspresyon ng mukha ko. Nang makita ito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Liu Ruyan. Tanong niya, hindi ka ba nag-aalala kung sino ang pakakasalan mo? Sumagot ako, hindi naman mahalaga sa akin iyon. Gusto ko lang manahin ang Jiang Group sa lalong madaling panahon. Biglang kumabog ang puso ni Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng matagal at pagkatapos ay dahan-daang tumango. Samantala, kinaladkad si Biningbing ng ilang daang metro ng mga gwardya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Mas malala ang kalagayan ng mga kaibigan niya. Lahat sila ay pinalayas sa gate ng villa. 12 ng mga gwardya ang nag-escort sa kanila palayo. Galit siya, pero wala siyang sinabi. Hindi niya magawa, at daan-daang reporter ang nakatayo sa ibaba ng hagdan dala ang kanilang mga kamera, nalungkot dahil hindi nila nakuhanan ang kasalang ito ng siglo. Agad na nakilala ng ilang matatalas na reporter si Biningbing. Sumigaw silang lahat at tumakbo papunta sa kanya para kapanayaman siya. Tinanong nila, Miss Bai, imbitado rin ba kayo sa kasal ng ikatlong anak na babae ng pamilyang Liu at ni Mr. Jiang? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ninyo ngayon. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa loob? Nang magsimulang magtanong ang isa sa kanila, ang iba pang mga reporter ay sumugod upang kumuha ng mga litrato at magtanong. Si Biningbing, na nasa masamang mood na, ay biglang sumabog sa galit nang makita siyang kinunan ng litrato sa isang nakakahiyang estado. Itinulak niya ang mga taong nakatayo sa harap niya, binasag ang ilang kamera, at pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, ang pag-atake ni Biningbing sa mga reporter ay naging headline sa mga balita sa libangan. Nasira ang reputasyon ng Bai Group sa isang iglap, at bumaha sa mga radyo ang mga negatibong artikulo laban sa kanila. Gumastos ng malaki ang pamilyang Bai, ngunit hindi pa rin nila mapigilan ang balita. Nang tumawag si Shen Haoyu, si Bai Ningbing ay nakaupong lasing, nakakulong sa isang silid ng hotel. Sabi niya, "Kumusta Ningbing? Nakita ko sa balita na ang babaeng ikakasal sa pamilyang Liu ay si Jiang Fan. Galing ba siya sa pamilyang Jiang? At kung oo, taga di ba?" May kakaibang pananabik sa boses ni Shen Haoyu matapos marinig ang isang positibong tugon. Sabi niya, "Ngayon lang, sinabi sa akin ni Shoxen na handa na ang plano ng magkasanib na proyekto para sa 4 na pamilya, ang Bai, Jiang, Liu, at Shan. Nabalitaan ko na ang pangwakas na desisyon sa proyektong ito ay nasa pamilyang Jingbi. Dahil matagal mo na siyang karelasyon, may paraan ba para humingi tayo ng tulong sa kanya para makuha natin ang proyektong ito?" Kahit lasing si Bai Ningbing, may natitira pa rin siyang kaunting katinoan. Malamig siyang tumawa at sinabi sa desperadong boses, "Humingi ka ng tulong sa kanya. Kasal siya kay Liu Ryan." Sabi ni Shen Haoyu, "Ano ba yan? Hindi ba't 7 taon na kayong magkasama? Kahit hiwalay na kayo ngayon, tutulungan ka pa rin niya para sa mga nakaraang araw. Subukan mo lang." Pagpapatuloy ni Shen Haoyu, "Tinawagan lang ako ni Tio Bai at galit na tinanong kung nasaan ka. Kung makuha natin ang proyektong ito, humuhupa ang galit niya at hindi na siya magagalit sa iyo tungkol sa nangyari ngayon. Hindi ba?" Nang marinig ito, bahagyang lamambat ang puso ni Biningbing. Ngunit hindi siya makapagpangako ng matatag. Kaya't nagbigay na lang siya ng malabong sagot at ibinaba ang telepono. Nanginginig siyang tumayo at pumunta sa banyo para maghugas ng mukha, na nakatulong para kumalma ang kanyang kaba. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Tan, kumatok sa pinto at ipinaliwanag ang parehong proyekto sa kanya. Bumalik si Biningbing sa sofa,
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, ang kanyang isipan ay maraming iniisip. Ang proyektong ito ay parang isang minahan ng ginto, na pinaglalabanan ng mga pangunahing kapangyarihan ng Jingbei, Hashang, Hong Kong, at Macau. Nagsanib puwersa ang apat na pangunahing pamilya ng Hashang upang matiyak na hindi nila mapalampas ang pagkakataong ito. At batay sa impormasyong kanilang natanggap, mayroong 70% na posibilidad na si Jiang Shao ang mamamahala sa proyekto. Siya mismo ang aking tiyahin. Kung maaabot niya siya sa pamamagitan ko, mas madali ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Biningbing na subukan ito. Hindi lamang para sa proyektong ito, kundi para sa buong mundo. Gusto rin niya akong makilala muli, dahil sa pansariling dahilan. Pagkatapos matanggap ang sertipiko ng kasal kinabukasan pagkatapos ng kasal, dumiretso ako sa punong tanggapan ng Jiang Group. Doon, ako ang gaganap bilang vice-presidente para mabilis kong matutunan ang lahat. Inatasan ako ng aking ama ng ilan sa kanyang mga pinakabihasang sekretarya at katulong. Ginugol ko ang buong araw sa pagbabasa ng mga file at ulat, at sa wakas ay naunawaan ko ng kaunti ang panloob na sitwasyon ng kumpanya. Nang tiningnan ko ang oras, napansin kong madilim na sa labas. Alas 8 ng gabi na, at tanging ang mga ilaw ng opisina ko lang ang nakabukas sa buong gusali. Pagkatapos ay nakita ko ang van ni Love na nakaparada doon. Tinanong ko, paano ka napunta rito? Binigyan ako ni Luran ng bahagyang ngiti, may bahid ng kawalan ng magawa sa kanyang boses. Sabi niya, ngayon ang pangalawang araw namin ng kasal. Sa lohikal na paraan, dapat ay naka-marriage leave kami. Pagkatapos ay bigla kong naalala ang kakaibang ekspresyon ng mukha ni Luran nang lumabas kami ng Civil Affairs Bureau ng umagang iyon at nabanggit ko ang pagpunta sa kumpanya. Noon ko lang naintindihan ang ibig sabihin ng ekspresyong iyon. Nagpaliwanag ako ng may kaunting kahihiyan. Ito ang una kong kasal, kaya wala pa akong karanasan dito. Nakalimutan ko na ang lahat ng ito. Pero ang mga bagay tulad ng marriage leave at honeymoon ay para sa mga normal na magkasintahan, di ba? Ang sa amin ay kasal lang naman sa negosyo. Kaya bakit pa natin kailangang ipagdiwang ang lahat ng ito? Sandali na sumilay ang pagkadismaya sa mga mata ni Luran, na mahirap tiisin. Pero mabilis niyang kinalma ang sarili, binuksan ang pinto ng driver's seat, at pumasok. Kung busy ka, hindi mo na kailangang magdiwang, sabi niya. Pero total, kasal na tayo, kaya papayag ba ang abalang vice-presidente na ito na makasama akong maghapunan? May bahid ng pagpapatawa sa kanyang kilos, na nagpangiti sa akin, at masayang sumakay ako sa kotse. Nakaplano na ang hapunan sa isang sikat na western restaurant. Tanghalian na noon, at medyo nahuli na kaming dalawa, kaya puno na ang lahat ng pribadong kwarto. Gutom na rin ako, kaya naisip ko, ano pa ang saysay ng pag-abala ko pa. Matapos makuha ang pahintulot ni Loven, naupo kami sa isang mesa sa sulok malapit sa bintana sa main hallway. Pagkakuha ni Loven ng menu niya, iniabot niya ito sa akin at sinimulang ilarawan ang ilan sa mga signature dishes ng restaurant. Matapos makinig sa mga mungkahi niya, umorder ako ng 4 na putahe na gusto ko at saka ibinalik sa kanya. Pero wala nang ibang umorder si Leo. Tinanong ko, sigurado ka bang wala ka nang orderin pa? Medyo kakaiba ang panlasa ko. Baka hindi mo magustuhan. Tumawa siya at tumango. May kislap sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sabi niya, dahil mag-asawa na tayo at kailangan nating kumain sa iisang mesa araw-araw, dapat kong subukan ang kahit anong gusto mo. Masasanay din ako kalaunan. Sumagot ako, kasal na tayo. Hindi ko pa ipinagbibili ang sarili ko. May karapatan akong pumili ng paborito kong pagkain. Hindi mo kailangang mag-isip ng sobra. Kung may iniisip ka, pwede mong sabihin sa akin ng direkta. Pwede natin itong pag-usapan. Sabi niya, mayroon ba tayong mapag-usapan? Kung gayon, pag-usapan natin na huwag kanselahin ang honeymoon. Nang makita ang seryoso niyang ekspresyon, naisip kong may itatanong siya ng malaki. Pero ang sinabi niya ay tungkol sa honeymoon, na medyo ikinagulat ko. Tinanong ko, gusto mo ba talagang mag-honeymoon? Sabi niya, naging abala kami sa paghahanda sa kasal. Kaya gusto ko lang magpahinga ng ilang araw, at gusto ng mga nakatatanda sa magkabilang pamilya na mas maging malapit kami agad. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ang honeymoon para dyan.
Ano sa tingin mo? Narinig ko ang kanyang sinserong boses, lahat ng mga dahilan na naisip ko ay nabara sa lalamunan ko. Sa totoo lang, si Liu Ryan ay isang kahangahangang asawa na nirerespeto ang aking mga desisyon saan man. Mag-honeymoon man ako o hindi, pareho lang para sa akin, at ayaw ko siyang saktan dahil lang sa maliit na bagay. Kaya pumayag ako. Nang marinig ang aking positibong tugon, mas lalong lumiwanag ang ngiti ni Liu Ryan. Sabi niya, sige, aayusin ko ang lahat kapag libre ka na sa trabaho. Buong araw akong hinihintay ni Bianingbing sa ibaba ng gusali ng Jiang Group. Doon niya ako nakita. Sinundan niya ako sa restaurant para makausap niya ako ng mag-isa. Pero hindi ako tumayo sa aking upuan buong gabi. Habang pinapanood akong magbiro kay Liu Ryan at naghahain ng pagkain sa isa't isa, sumakit ang kanyang puso. 2 oras na ang nakalipas mula nang dumating ang pagkain sa kanyang mesa, ngunit hindi pa siya nakakain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa aking nakangiting mukha. Dahil sa labis na kahirapan, tumayo ako at nagtungo sa banyo nang agad akong sinundan ni Biningbing at tinawag ako sa pasilyo. Jiang Fan, bakit ka pumayag na pakasalan si Liu Ryan? Lumingon ako. May bahid ng pagkagulat sa aking mga mata. Sabi ko, kung tama ang pagkakatanda ko, naghiwalay na tayo. Ano ang mahalaga sa iyo kung magpakasal ako o hindi? Nang makita ang aking pabaya na pag-uugali, naramdaman ni Biningbing na parang iniinsulto ko siya, at nag-alab ang galit sa kanyang puso. Sabi niya, naayos na ang kasal ng pamilyang Jiang at Liu mahigit 1 buwan na ang nakalipas, hindi ba? Hindi pa nga tayo naghihiwalay noon, at inayos mo na ang isang reserba para sa iyong sarili. Nakatitig ako sa kanya habang nakahalukip kap ang mga kamay at sinabi sa isang normal na tono, oo, napagdesisyonan kong pumunta sa Jingbei at magpakasal 1 buwan na ang nakalipas. Pero bakit galit na galit ka? Kung plano mo nang makipaghiwalay sa akin noong ika-28 kaarawan ni Shan Haoyu sa nakalipas na 7 taon, ano ang mali sa pag-iisip ko tungkol sa ating kinabukasan 1 buwan na ang nakalipas? Ang mga salitang ito ay nagpatahimik kay Biningbing. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at sinubukang bigyang katwiran ang sarili, pilit na pinipigilan ang galit at panghihinayang na namumuo sa kanyang puso. Sabi niya, hindi ito ang iniisip mo sa pagitan namin. Alam kong ayaw niya sa akin. Pero matagal na kaming magkakilala, at iyon ang isang pangako. Kaya naman palagi siyang nasa puso ko. Patuloy niya, gusto ko talagang mamuhay ng maayos kasama ka. Handa akong mag-propose sa iyo papuntang Jingbei. Pinili ko pa nga ang mga singsing sa kasal. Xiang Fen, hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan kahit minsan? Sumagot ako, noong tuluyan ka na niyang tinanggihan sa kamulang ako naalala bilang backup plan, di ba? Pagpapatuloy ko, nakakalungkot na may asawa na ako. Biningbing, dapat kang mag-propose kay Shan Haoyu. Baka tanggapin niya. May malinaw na sarcasmo sa boses ko, na lalong nagpabalisa kay Biningbing. Humakbang siya paarap at sinubukang hawakan ang kamay ko, pero binawi ko ito. Sabi niya, hindi ko siya nagustuhan. Ang tanga ko kasi hindi ko siya naintindihan noong una. Pagkatapos ng birthday party na iyon, napagtanto kong nasanay na ako sa iyo sa nakalipas na 7 taon. Gustong-gusto na kitang pakasalan. Dati akala ko kahit na nag-aayos siya ng sarili, may sinseridad pa rin siya sa puso niya, pero ngayon naiinis na ako sa sinasabi niya. Sabi ko, kinaiinisan mo ang hindi pagtanggap sa iyo ni Shan Hao. Kinaiinisan mo na ginamit ka niya bilang backup plan. Sa tingin mo ba naiintindihan mo ang lahat? Alam mo, Shane, 7 taon mo siyang hinintay. Ang tunay mong pag-ibig ay nariyan para makita ng buong mundo. Ginagawa mo lang ang sarili mong emosyonal sa dramang ito. Pero noong kinasusuklaman mo siya, naisip mo ba na katulad ka lang ni Shan Haoyu? Hindi siya pumayag sa iyo. Pinananatili ka niyang nakabitin, tapos ganon din ang ginawa mo sa akin. Pinananatili mo akong nakabitin. Pareho kayong magkamukha. Kaya bakit ka umaarte na parang wala kang naiintindihan sa harap ko at napagtanto ang iyong pagkakamali? Nang marinig ang mga sinabi ko, namutla ang mukha ni Baibing at tuluyan siyang namutla. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya, ni ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pabalik sa pasilyo. Habang nagdadaan kami, nawalan ng kontrol si Baibing at hinawakan ang kamay ko. Naubusan na ako ng pasensya. Binawi ko ang kamay ko.
Sa aming pagtatalo, biglang nabali ang isang lumang sandalyas mula sa itaas at bumagsak diretso sa aking ulo. Sa sandaling iyon ng panganib, si Baining, nang walang pag-iisip, ay itinulak ako palayo. May malakas na ingay, at ang mabigat na sandalyas na bakal ay bumagsak ng diretso sa kanyang balikat. Dahil sa pagbangga, natamba ako ng ilang metro ang layo, at sa sandaling iyon, lumitaw si Liu Ruyan. Agad akong lumingon, at ang mga mata ko ay natuon kay Bai Ningning, na nakahiga sa lupa. Nakapikit siya sa sakit. Mahigpit niyang hawak ang kanang balikat gamit ang kaliwang kamay, namumula ang mukha sa sakit. Nang marinig ang ingay, tumakbo ang mga waiter para tingnan si Bai Ningning. Nag-aalalang tinanong ako ni Liu Ruyan, may nasaktan ka ba? Nang masiguro niyang maayos ako ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ay nalalayan niya ako at dinala palayo sa pinangyarihan ng drama. Nang makita kaming magkasama, magkahawak kamay, kinagat ni Baining, na nakahiga sa lupa, ang kanyang labi. Sinubukan niyang huwag gumawa ng ingay, ngunit kumakawala ang kanyang mga hikbi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, lubos na nadurog, at ang mga lumang alaala, lahat ng ito ay akin, ay bumalot sa kanyang isipan. Kapag sumasakit ang kanyang tiyan, hindi ako umalis sa kanyang tabi kahit isang sandali. Nakausap ko ang maraming doktor at palaging nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. Kapag nabangga niya ang isang pader at nasaktan ang kanyang kamay, agad ko siyang dinadalhan ng nilagang itlog at pinapakalma. Kapag hindi siya makatulog sa gabi, humihinto ako sa pagtulog at nakikinig ng mahinang musika kasama niya at nagluluto ng sopas para sa kanya. Dati, tuwing nagsasalita siya, ako ang nag-aayos ng bawat maliliit na bagay. Pero ngayon, noong sinaktan niya ng husto ang sarili niya para iligtas ang buhay ko, hindi ako nag-react at mahinahong umalis kasama ang iba. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala si Bai Ningbing na hindi na ako ang taong kilala niya. Hindi na siya nag-iisa sa buhay ko, at hindi ko na siya mahal. Pagka-uwi ko, unti-unting kumalma ang isip ko. Humiga ako sa sofa, umiinom ng mainit na tsaa. Pero kumakabog pa rin ang puso ko sa pagkabalisa, inaalala ang nangyari. Magsasalita na sana ako kay Liu Ruyan nang lumingon ako at nakita ko siyang nakaupo na may dalang medical box. Nagtanong ako, hindi ako nasaktan. Bakit mo dinala itong medical box? Hindi sumagot si Liu Ruyan. Dahan-dahan lang niyang itinuro ang bukong-bukong ko. Sinundan ko ang tingin niya at nakita ko ang isang maliit na gasgas malapit sa sakong ko mula sa isang piraso ng salamin. Naglagay si Liu Ruyan ng kaunting alkohol sa isang bulak at sinabing, baka medyo masakit. Karaniwan ay hindi ko napapansin ang ganito kaliit na sugat. Dati ko itong ibinibigay sa kanya. Kaya medyo nakaramdam ako ng kakaiba nang makita si Liu Ruyan na labis na nag-aalala tungkol dito. Sabi ko, maliit lang na sugat yan. Hindi mo na kailangang maglagay ng gamot. Huwag kang masyadong mag-alala. Sabi ko, pero nang dumampi ang alak sa sugat ko, huminga ako ng malalim dahil sa sakit. Pagkatapos maglinis, nilagyan ni Liu Ruyan ng benda ang sugat. Sabi niya, magpapakuha ako ng waterproof bandage ngayon din. Sa susunod na 2 araw, kapag naliligo ka, siguraduhing ilalagay mo ito ng maaga para hindi makapasok ang tubig sa sugat. Kung kailangan mong lumabas, magsuot ka na lang ng tsinelas. Umalis ako ng bahay at tumira kasama ang tiyahin ko simula pagkabata. Pagkabalik ko sa aking bansa, mag-isa ako sa labas sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo at 6 na taon sa isang relasyon. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng labis na pag-aalala para sa isang maliit na sugat. Nagulat ako, pero para gumaan ang pakiramdam, nagbiro ako ng kaunti. Sabi ko, hindi mo na kailangang masyadong mag-alala. Pagdating ng mga gamit mo, gagaling din ang sugat ko. Umikot ang mga mata ni Liu Ruyan. Tiningnan niya akong mabuti, at ang kanyang mukha ay may seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakita noon. Sabi niya, ang pinsalang natamo mo ngayon ay dahil sa aking pagkakamali. Hindi ko maitatanggi. Kahit maliit lang, masakit. Ayokong makaranas ka ng anumang sakit pagkatapos ng isang malaking aksidente. Kaya nga ako masyadong nagsasalita, pero walang masama sa pagiging maingat, di ba? Makinig ka lang sa akin, Jing Fan. Hindi ko alam kung ang sinseridad sa kanyang boses o ang panghihinayang sa kanyang mga mata ang nagpatibok ng aking puso. Hindi ko siya matingnan ng diretso sa mata, kaya ibinaba ko ang aking tingin at dahan-daang tumango.
Pagkatapos kunin ni Liu Ruyan ang medical box, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tang Yan. Sabi niya, Jiang Fan, napakatigas ba ng iyong puso? Nagtamo si Ningbing ng malubhang pinsala para iligtas ang iyong buhay, at hindi ka man lang pumunta para bisitahin siya. Nang marinig ko ang kalokohang ito, ayaw kong akusahan niya ako ng mali. Tumawa ako at sinabing, kung hindi niya ako hinawakan at paulit-ulit na tinukso, hindi sana bumagsak ang chandelier na iyon sa ulo ko. Ang pinsala niya ay bunga ng sarili niyang pagkakamali. Ako ba ang sinisisi mo rito? Sabi ni Teng Yan, anuman ang problema, iniligtas ka niya sa pamamagitan ng pagtulak sa iyo palayo sa isang sandali na nagbabanta sa buhay. Hindi mo ba talaga pinahahalagahan ang dati nating relasyon? Talagang namangha ako sa kanyang kawalang hiyaan at talento sa pag-iwas. Wala na akong ganang makipagtalo pa sa kanya. Bigla kong napansin ang benda sa aking binti, kaya nagsinungaling ako. Sabi ko, gusto ko talagang bumisita, pero nasaktan ko ang aking binti at hindi ako makaalis ng bahay. Nagkaroon ng katahimikan sa telepono ng mga 10 segundo. Pagkatapos ay tumikim siya, at lamambot ang kanyang tono. Sabi niya, kung hindi ka makakapunta, ayos lang, pero kailangan mong suklian ang pabor. Nabalitaan kong may hapunan para sa pag-aproba ng Yundaw Project sa 1 buwan. Pakiusap sa iyong sekretarya na magpadala ng ilang mga invitation card. Pagkatapos ay aayusin natin ang bagay na ito. Kaya, iyon ang buong plano niya. Hindi ko napigil ang matawa at pumayag na lang. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagpadala ako ng ilang mensahe sa aking tiyahin, hinihingi ang lahat ng detalye ng proyekto. Pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na padalhan ako ng ilang imbitasyon kinabukasan. Sa sumunod na mga araw, sinusundan ako ni Liu Ruyan saan man ako magpunta. Sa una, sinasabihan ko siyang gawin ang kanyang trabaho, ngunit sa tuwing pinababayaan niya ako dahil sa dahilan ng marriage leave. Unti-unti kong napagtanto. Nagkataon na tuwing kasama ko si Liu Ruyan, kahit ano pa ang problema ko sa trabaho, lagi niya akong binibigyan ng tamang payo. Nagsimula akong masanay sa kanya, at dahil lagi kaming magkasama, mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Kapag nag-overtime ako sa kalagitnaan ng gabi, uupo si Liu Ruyan sa tabi ko gamit ang kanyang laptop at tahimik na nagtatrabaho. Minsan, kapag kailangan niyang lumabas, siya ang unang nagpapaalam sa akin, at tuwing libre kami, isasama niya ako sa mga date at ipapakita sa akin ang maraming bago at kawili-wiling lugar. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa okasyon ng Spring Festival, nagkikita-kita ang pamilyang Jiang at Liu. Nagplano kaming magdiwang ng bagong taon ng magkasama. 12-dosenang tao mula sa magkabilang pamilya ang nakaupo, nagtatawanan at nagbibiruan, at ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa amin, ang mga bagong kasal. Mapagmahal na nakatingin sa akin si nanay at kay Liu Ruyan na nakaupo sa tabi niya. Naging emosyonal siya at sinabing, ang matigas ang ulo ni Jian ay katulad ng sa tiyahin niya. Pagkatapos ng graduation, hiniling ko sa kanya na bumalik sa Jingbei, ngunit tumanggi siya. Gusto niyang magsumikap ng mag-isa. Sumuko ako sa kanya. Kung magkamali si Ruyan, pagpasensyahan mo ako ng kaunti. Medyo nalungkot ako nang makitang pinapuna ako ni nanay sa harap ng napakaraming tao. Magsasalita na sana ako bilang depensa nang iabot ni Liu Ruyan ang isang binalatan na dalandan sa kamay ko. Ngumiti siya at sinabing, Nay, masyado ka nang nagsasalita. Nasaan ang katigasan ng ulo ni Jiang? Sa tingin ko ay napaka-independent niya at may matibay na opinyon. Sa hinaharap, kasama ang kanyang tiyahin, tiyak na haharapin niya ng maayos ang mga responsibilidad ng pamilya Jiang. Marami akong dapat matutunan sa kanya para makasabay ako sa kanya. Pagkasabi niya nito, pinuri ako ng mga miyembro ng pamilya Liu. Narinig ko ito, tuwang-tuwa ang nanay ko kaya hindi may kakaila ang kanyang kagalakan. May labis na pagmamahal sa kanyang boses. Sabi niya, basta masaya kayong dalawa, masaya rin kaming mga matatanda. At kung bibigyan mo kami ng apo sa lalong madaling panahon, mas magiging masaya kami. Sinimulan din akong kulitin ng ibang mga nakatatanda, dahilan para mamulan ng husto ang aking mukha at tainga sa kahihiyan. Nang makita ang aking reaksyon, agad na nagdahilan si Liu Ruyan at hinayla ako papunta sa hardin. Matapos mabilad sa malamig na hangin ng taglamig, unti-unting bumalik sa normal ang aking kutis. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liu Ruyan, at binago niya ang usapan. Nagtanong siya,
pupunta ka ba sa dinner party bukas? Sabi ko, oo, pupunta ako. Ako ang nagpadala ng invitation card ni Ningbing. Kaya kailangan ko siyang bantayan at tingnan kung ano ang plano niya. Nagtanong siya, mayroon ka bang extrang invitation card? Bigyan mo rin ako ng isa. Napaangat ako ng ulo sa gulat at tumingin sa kanya. Ayos lang ang proyektong ito, pero hindi ba kayo ng ate mo ay abala sa trabaho ni Yuan nitong mga nakaraang araw? Iniisip nyo bang pag-usapan ang mga detalye rito sa napakahalagang oras na ito? Alam niyang nagbibiro lang ako. Kumurap siya at sumagot, syempre, hindi ako interesado sa proyektong ito. Wala naman masyadong gagawin tuwing bakasyon. Kaya naisip kong sumama sa iyo para mag-explore. Naintindihan ko at tumango. Naalala kong isa na lang ang natitirang invitation card ko. Kaya hinawakan ko ang kamay niya at pumunta sa tiyahin ko. Ang hapunan ng proyekto ay ginanap sa pinakamalaking hotel sa Jingbei. Alas 7 ng gabi, dahan-daang umakyat sa entablado ang project head at opisyal na inanunsyo ang pagsisimula ng hapunan. Dumating ang sasakyan ng pamilya Jiang ng kalahating oras na huli dahil sa trapiko. Pagkabukas pa lang namin ng pinto, agad na pinalibutan ng mga taong naghihintay sa aming turno ang tiyahin ko. Dahil sa dami ng tao, ayaw kong maipit sa karamihan. Hinawakan ko ang kamay ni Liu Yuan at tahimik na pumasok sa loob, iniiwasan ang karamihan. Hindi naman kami pumunta para sa proyektong ito, kaya marahan lang kaming naglakad-lakad sa mga pasilyo, ninanamnam ang masarap na pagkain at pulang alak. Sa ikalawang palapag, may hawak na baso ng champagne si Bin Yingbing, nakasandal sa rehas. Tiningnan niya ako ng isang beses. Nakita ko ito sa aking mga mata. May binubulong ako sa tainga ni Liu Riwan. Marami siyang pinag-isipan nitong nakaraang buwan, at ngayon ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa akin. Galing ako sa pamilyang Jiang, at kasal ako kay Liu Riwan. Hindi dapat pakialaman ang dalawang pamilyang ito. Kaya naman lagi niyang sinasabi sa sarili na kalimutan ang nakaraan at tanggapin ang katotohanan. Ngunit kahit na matapos ang lahat ng pag-iisip na iyon, ang makita kaming magkakalapit ay napuno pa rin ng galit at selos ang kanyang puso, at agad na namula ang kanyang mukha. Si Shen Haiyou, na nakatayo sa malapit, ay sumunod sa kanyang tingin at nakita ako, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Xia Roxhe at nagsimulang maglakad pababa, at hinawakan naman ni Teng Yan ang kamay ni Bei Ningbing at sumunod. Nagtulakan silang apat sa karamihan at lumapit sa akin. Sabi nila, Binibini, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Nabalitaan kong ikinasal ka na ilang araw na ang nakalipas. Maligayang kasal, sabi ni Luon, salamat. Pagkasabi nito, muling naging awkward ang kapaligiran. Hindi alam ni Zia Roxhe ang susunod niyang sasabihin. Kaya sinenyasan niya si Shen Haoyu. Agad na lumapit si Shen Haoyu at kumaway sa akin, Jiang Fan brother, natatandaan mo ba ako? Nagkita tayo 2 buwan na ang nakalipas. Sabi ko, Mr. Shen, matagal na tayong hindi nagkita. Nang marinig ang boses ko, itinaas ni Bayaning ang kanyang ulo, at agad ko siyang tiningnan gamit ang aking malamig na tingin. Sabi niya, Jiang Faith, matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan kong nasugatan ka noong araw na iyon. Ayos ka na ba ngayon? Sabi ko, dahil sa iyong kabaitan, mabilis akong nakabawi. Nabigla si Bayaning sa aking panunukso. Halatang halata ang pagkakasala sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang subukang magpaliwanag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Lurian. Sabi ni Lurian, pumunta kami rito ni Xiangfen para dumalo sa hapunan kasama ang aking tiyahin. Hindi ko inakalang makikilala ko si Roxhe dito. Lumipad kayo papuntang Jingbei. May trabaho ba? Nang marinig ito, agad na siniko ni Tang Yan ang braso ni Zia Roxhe, sinenyasan itong samantalahin ang pagkakataon. Sabi ni Zia Roxhe, may interes din ang mga pamilya namin sa Yando Project. Kaya naisip naming pumunta at tingnan. Nabalitaan kong ang tiyahin ni Jiang Fan ang namamahala sa proyektong ito. Lurian, maaari mo ba kaming ipakilala sa kanya dahil sa dati naming relasyon? Hindi agad sumagot si Lurian, ngunit tumingin sa akin na parang hinihingi ang aking opinyon. Pagkatapos ng mabilis na pagtitig, sinabi ko, gusto naming tulungan kayo ni Lurian. Pero alam ninyo, abala ang tiyahin ko ngayon. Sa tingin ko hindi ito ang tamang oras. Nagkatinginan silang tatlo at naunawaan na ito ay isang malinaw na pagtanggi.
Ayaw nila kaming awayin. Kaya, pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis sila. Si Bing lamang ang nakatayo sa kanyang pwesto, nakatitig sa akin ng mataman. Parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Kaya hinawakan ko ang kamay ni Lurian at umalis. Ngunit sinundan niya kami na parang isang buhay na bangkay. Sinundan niya kami mula sa pasilyo patungo sa ikalawang palapag at pagkatapos ay sa hardin. Nang makita ni Luyan na walang tao sa paligid, sinabi niya, Miss Bai, gaano na kayo katagal sumusunod sa amin? May gusto ba kayong sabihin sa akin o sa aking asawa? Doon lamang napagtanto ni Bayan Ying na kakaiba ang kanyang kilos. Agad siyang humingi ng tawad, na sinasabing, pasensya na, medyo nasobrahan ako sa pag-inom, kaya hindi ako sigurado. Hindi ko mahanap ang daan. Nang marinig ang walang kabuluhang dahilan na ito, si Lurian ay bahagyang tumawa, ngunit malamig ang kanyang tono. Sinabi niya, ayos lang na makalimot paminsan-minsan, ngunit huwag kalimutan magpakailanman. Malamang na pinahahalagahan ni Xiangfan ang kanilang dating relasyon. Pero wala kaming kinalaman ng pamilya Bai sa isa't isa. Kaya, walang duda na may dating relasyon kami. Nang marinig ang nakatagong banta sa kanyang mga salita, nanlumo ang puso ni Bai Ningbing. Alam niya na dahil sa kapangyarihan ng pamilya Lu, kung magsasalita man si Liu Ryan kahit isang salita, mawawala na ang pamilya Bai sa host ang magpakailanman anumang araw. Mawawala siya. Hindi kayang ipagsapalaran ni Bai Ningbing ang kanyang pamilya para lang maibalik ako. Sa wakas ay kinailangan na niyang sumuko at tahimik na bumalik sa bulwagan. Isang boses ang narinig mula sa kabilang panig, Pangulong Jiang, ang iyong pamangkin, at ako ay matalik na magkaibigan. Kung hindi dahil sa amin, kahit man lang para sa kanya, maaari kayong uminom kasama namin. Hindi alam ni Bai Ningbing kung ano ang nangyari sa loob. Ngunit nang marinig niya ang boses na ito, alam niyang may mali. Agad siyang pumasok sa gitna ng karamihan at pumasok sa gitnang bulwagan. Sasabihin na sana niya, Pangulong Jiang, pasensya na. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niyang kinuha ng aking tiya ang telepono at tinawagan ang mga gwardya. Sa isang iglap, tumahimik ang buong bulwagan. Nakatitig ang ibang mga bisita sa kanilang apat, natutuwa ang kanilang mga maputlang mukha. Sabi ng aking tiya, ngayon ang hapunan para sa pag-aproba ng Yandao Project. Hindi ito lugar para mag-shortcut. Lahat kayo ay may mga invitation card. Kaya makinig kayong mabuti. Malapit na ang press conference. Huwag kayong lumihis sa maling landas tulad ng apat na ito. Kung hindi, kung mapalayas ka, huwag mong sabihing ininsulto kita. Nang ihatid ng 12 ng mga gwardya palabas ang apat na iyon, bumalik kami ni Liu Ruyan. Nanatili kami sa gate ng ilang sandali, pinapanood silang umalis. Pagkatapos ay nagkatinginan kami, may mapaglarong ngiti sa aming mga mata. Umalangaw ang boses ng host mula sa bulwagan. Tila magsisimula na ang pulong ng proyekto. Ang mga taong gumawa ng kaguluhan ay inihatid palabas, at ayaw ko nang magtagal pa rito. Hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan at sinabing, umuwi na tayo. Lagi akong nakikinig kay Liu Ruyan. Nagpadala siya ng mensahe sa aking tiyahin at pinaandar ang sasakyan. Sa mga nakaraang araw, nakatira kami sa aming lumang bahay. Lahat ng mga katulong ay umuwi na para sa pista. Walang tao sa buong bahay. Nakahiga kami sa sofa at nanonood ng pelikula. Bandang hating gabi, bigla kong naramdaman na gusto kong kumain ng matamis na dumplings. Araw ng pista noon, at gabi na. Sarado na ang lahat ng kalapit na tindahan at mga serbisyo sa paghahatid. Binasa ko ang "Delivery not available" sa aking telepono at huminga ng malalim. Nang makita ang aking kalungkutan, lumiwanag ang mukha ni Liu Ryan na may matamis na ngiti. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng isang pakete ng gluten-free rice flour mula sa cabinet. Lumapit ako sa kanya nang may kuryosidad at pagkamangha sa aking mga mata. Tinanong ko, marunong ka bang gumawa ng matamis na dumplings? Nang makita akong naglalaro sa bulaklak ng palay, alam ni Liu Ruyan na gusto ko rin itong subukan. Kaya kumuha siya ng 2 apricot at nilagyan ako ng isa. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ito gagawin, pero pwede kang manood ng tutorial at matuto. Madali lang ito. Naisip kong tama siya. Agad kong kinuha ang aking telepono, at gumugol kami ng mahigit 1 oras sa panonood ng tutorial.
Saka lang kami nakagawa ng ilang dumplings, bawat isa ay may iba't ibang hugis at laki. Pagkatapos kumulo ng tubig, ilalagay ko na sana ang mga dumplings, pero nag-alala si Ryan na baka mabuhusan ako ng mainit na tubig. Agad niyang kinuha ang plato mula sa aking kamay at dinalhan ako ng 2 dumplings. Walang matamis na alak sa bahay, kaya nilagyan niya ng kaunting brown sugar para sa kaunting lasa. Paglabas niya dala ang 2 dumplings, 12:00 na ng gabi. Kinuha ko ang pinakamalaking dumpling sa aking mangkok gamit ang isang kutsara at sinubukang magpasikat kay Ryan. Sabi ko, ako na ang may pinakamalaki. Mukhang sisikat ang swerte ko ngayong taon. Tumingin sa akin si Ryan nang nakangiti. Kinagat ko ito. Natigilan ang tuwa sa mukha ko ng ilang segundo, pagkatapos ay bumalik sa dati. Nagtanong siya, masarap ba? Hindi. Umikot ang mga mata ko at nagsimulang tumanggo ng baliw. Pagkatapos ay iniabot ko ang kutsara sa kanya at niyaya siya, napakasarap nito. Gusto mo bang subukan? Tumingin si Ryan ng isang beses at alam niyang hilaw pala itong kasinlaki ng plum na dumpling na ginawa ko. Pero hindi siya nag-isip kahit isang segundo. Yumuko siya at kinain ang natitirang kalahati. Muntik ko na siyang pagtawanan, niloloko ako. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko at nagtanong, hindi ba masarap? Pero gulat na gulat ang mukha niya. Nag-thumbs up siya at sinabing, napakasarap. Matamis, malambot, at ayon lang sa gusto ko. Nagninangning ang mga mata niya habang sinasabi niya ito. Hindi ko masabi kung nagsasabi siya ng totoo o nagsisinungaling. Pero tiwala ako sa panlasa ko. Agad kong ibinaba ang aking kutsara. Hinawakan ko ang kanyang baba gamit ang isang kamay at sinubukang ibuka ang kanyang bibig. Ngunit nilunok ni Ryan ang laman nito. Nang maibuka ko ng husto ang kanyang bibig, wala akong makitang kahit ano sa loob. Agad na nalungkot ang aking mukha. Sabi ko, malinaw na hilaw ito. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Nag-aaway at nagkakasiyahan, pareho kaming gamulong mula sa sofa at dumiretso sa carpet.